si Lee, veteran interdimensional miner natin. Araw-araw siyang nakahasmat at buwis-buhay na nakmiminang energy stones sa kabilang mundo. Sabing katrabaho niya, okay naman ang kita ngayon. Sa ganitong bilis, mababayaran na niya utang ng magulang niya sa loob ng 1 taon. Dagdag pa nito kapag nagstay pa siya ng 3 to 5 years, makakabili na siya ng sariling apartment. Sige lang, kayot pa tayo, sagot ni Yi ng pilit. Pero sa loob niya, sinusumpa niya ang sakim na kapitalistang ito. Kapag wala ng utang, sibat na siya agad, magtatagal pa ng 3 to 5 years. No way. Sila dapat ang gumawa nun. Ang radiation sa interdimensional zone ay fatal, pero may 1 in 1,000 chance na mag-awaken ang normal na tao, kung hindi lang dahil sa gipit na sitwasyon, walang matinong tao ang magsusuot ng hazmat para magtrabaho sa kabilang mundo. Habang nasa sasakyan, pinag-usapan si Ying dalawang lodi. Kilala siyang lalaking namatayan ng parents sa aksidente 3 years ago. Biruin mo. Binigyan na ng compensation. Nabaon pa sa utang ang kawawang bida. Hirit ang Aiza, pinilit ang NG Corporation na nag-cause ang $1 million loss ang parents niya. Naawa tuloy siya sa bata. Sagot naman ng isa, wag daw maawa dahil kasalanan ni Yi na mahina siya. Kung siya yon, lalaban siya hanggang mamatay para magbayad ang korporasyon. Biro pang ngokong, akala raw niya ay pagbabayarin ni Ying buhay ang na ito. Sagot ng isa, wala nang point dahil dedo na sila, kaya mabuti pang kumita na lang ng datong. Rinig ni lahat, lalo na ang pagtawak sa kaniyang mahina. Para sa kaniya, may mga oras na nagiging mahina ang tao dahil sa baliw na mundo. Nung ready na ang lahat, oras na para sumabak sa work. Akala nila gumuho ang kuweba, nang biglang lumindol ng malakas. Sinabihan silang duwag ng isa dahil sa mahinang tremor, pero hirit ng kasama, wala namang lindol sa ibang dimensyon. Dagdag pang ang isa, kahit marami na siyang napuntahang zona, wala pa siyang narinig na ganon. Baka raw gawan ng mga monsters. Suggest nila na wag nang tumuloy, lalo na't may mga interdimensional humanoids dati sa lugar na to. Mas matindi raw ang mga monsters na yon kaysa sa Bug at Beast clans. Itigil na raw ang trabaho dahil danger zone na talaga. Pero pinyatatahimik sila ng boss. Sabi niya, nilinis na ng isang awakened one ang area 3 years ago, kaya impossible nang may humanoids. Tinakot pa niya ang maito na kapag nagsalita pa, may kalalagyan sila, pero bago pa siya matapos, bigla siyang nasaksak. Shook silang lahat nang mapuruhan ang supervisor. Na-freeze sa takot ang ating main character. Sukadugo ang supervisor habang sumusugod na ang interdimensional humanoid. Takbuhan silang lahat habang hinahabol ng mga halimaw. Marami na ang natatamaan. Alam niya na 10 kilometers pa ang layong exit. Mukhang malabong makatakas sila. The hints na talaga to kaya ng powers nila. Tumalsik sa kanya ang isang kasamahan at bumangga sila sa malaking bato. Namilipit sa sakit si Yi. Pero ang iba, pinaandar na ang sasakyan. Nagmakawa siyang isama siya. Pero iniwan siyang mag-isa sa gitna ng panganib. Biglang may tumalon na humanoid sa truck at bumaon ang kuko sa bubong. Dinagit ang driver at pasahero hanggang tumaob ang sasakyan. Narealis ni Yi na ang mga tao sa truck ang target ng mga interdimensional humanoid. Maya-maya, sumabog ang truck. Nagulat siya dahil napaso at napaaray sa sakit ang mga humanoids. Apoy pala ang weakness nila. Sabi ni Yi, nakakita siya na managbabagang kahoy at naisipang sumugal. May umatake sa kaniyang humanoid mula sa kanan, kaya mabilis siyang dumampot ng panggatong. Winasiwas niya ang apoy sa harap ng halimaw, hoping na umatras ito, at tama nga siya. Nakalinlangan ang nilalang. Sinigawan niya ang lahat na takot ang nga ito sa apoy. 10 years ago, biglang lumitaw ang mga misteryosong gate sa buong mundo. Dumagsa ang mga insectoids at humanoids mula sa ibang dimension. Tanging mga awakened advanced beings lang ang may power na lumaban. Dahil sa mga advanced beings, nagkaroon ng pag-asa ang tao na isara ang gates at kumuha ng energy sources mula sa kabilang mundo. Pero sad to say, hindi advanced beings ang mga miners natin. Mga ordinaryong tao lang sila na ginagawa ang lahat para lang mabuhay sa malupit na mundong ito. Laban sa mga monsters mula sa gates, wala man lang silang lakas para tumakas. Nagipon sila ng manggagamit na madaling masunog para pantaboy sa mga interdimensional humanoids. Nag-aalala ang isang lalaki dahil hindi magtatagal ang hawak nilang sulo. Suggest ni Yi, may gasoline sa storage room. Gagamitin nila ang apoy para harangan ang entrance hanggang dumating ang rescue. Back-to-back silang umatras ng dahan-dahan. Smooth lang ang lapit nila sa mga drum ng krudo. Pagkalapit, hiyaw ni Ye na ibuhos na yan sa entrance. Sipa nga dalata at hagis ng sulo para maliyap ang lahat. Pumaksak ang sulo sa krudo, eksaktong sa painen ng isang interdimensional humanoid. Sapul, liyap ang halimaw. Todo pasalamat ang matanda kay Ye dahil kundi dahil sa kanya, tigo na sila. Dahil bidabidang tagapagligtas, pangakong support sila kay Ye kahit kailan. Pero taka, may napansin si Ye sa likod, isang dambuhalang estatwa. Nung katabi niya, matagal na raw nilang nahanap yan nung mahukay sa mina. Feeling niya, balak ni Supervisor Wong na ismuggle yan sa black market. Kaya pala nakatambay lang yan dun. Sabi ni Ye, mukhang prehistoric na yan. Biglang may boses sa radyo. Laking gulat at tuwa nila, sa wakas, report nila. Sinalakay ang sektor 7 ng mga humanoid. SOS, kailangan na ng rescue as in now na. Confirm ng headquarters.
Darating ang rescue team sa loob ng mga 2 oras. Nagmakawa silang mas bilisan pa, pero yun na. Naputol ang linya. Static na lang ang maririnig. Kaba is real. 1 oras at kalahati na lang ang energy ng switch nila. May maumya na dahil ayaw pa nilang ma-deadball. Sana raw humarurot na sila palabas, kahit isa lang ang makasurvive. Regrets everywhere. Kaysa naman tumunganga rito habang hinihintay ang kamatayan, silip si Ye sa braso niya lobat na ang suit. Lord, rescue naman. Ito na ang plot twist. Dahil hindi sapat ang battery, kailangan daw ng isang sacrificial lamp para mabuhay ang lahat, at ang target niya? Yung nga matatanda at ulila raw ang dapat tumumbas. Hirit pa niya, wala namang sabit itong si Ye at baon pa sa utang. Dusa lang daw ang life ni Ye, kaya isuko na ang battery. Hinataw nila ang bida natin at hinamon pang pumalag. Bagsak sa sahig si Ye sa sobrang hapdi. Hinahamon pa siyang manlaban ng makupal. Sinakal siya sabay sa ibing. Baka mag-awaken ka pa sa radiation. Helping hand pa raw ang peg ng loko. Sabi pa nung isa, magiging savior daw nila si Ye kapag nag-power up. Gumapang si Ye para sa mask niya. Banta ni Ye, sila ang unang titigukin niya peg nag-awaken siya. Pero tinawanan lang siya ninakaw ang battery niya. Pagkatapos kay Ye, may isusunod pa silang biktima. Isang lalaki ang nampuwersa at itinulak ang 2 kasama. Hinabol nga buli yung tumakas. Pag-akyat sa truck, humiyaw siya kung deadball man silang lahat, sabay-sabay na to. Binuhay ang truck. Nawalan ng balanse ang estatwa hanggang sa tuluyan itong sumamplang. Hinabol nila ang truck para pihilan. Pag nabasag ang fire barrier sa entrance, goodbye world na silang lahat. Panik mo din nung nawasak ang entrance at pumasok na ang humanoid. Naiwang nakahandusay sa lupa si Ye. Bagsak ang estatwa sa tapat niya. Napatingin si Ye teka, tumatawa ba to? Parang tinutiope pa siyang rebulto, and legit. May nakakakilabot na ngisi ang estatwa. Feeling solo leveling vibes, yung nakakasyok na rebulto. Pero biglang may sumulpot na humanoid. Inapakan ang estatwa at akmang dadakmain na ang ating bida. Tanong ni Ye, bakit siya pa? Pero biglang tagos ang kamay ng humanoid sa katawan niya. Sakit. Bes. Naalala niya ang lahat ng pang-api nung natagi ang parents niya at tinalikuran siya ng makamagana. Nung pinalayas siya dahil butas ang bulsa sa renta, at yung mautang na sinalo niya pa, ang lala. Hinaras pa siya ng gabigeting tao nung tinangka niyang paimbestigahan ang pagkamatay ng parents niya. Lahat ng reklamo niya, diretso lang sa basurahan ng korporasyon. Hindi pera ang habol niya, kundi hustisya. Truth seeker siya, kaya binigay nung lalaki ang katotohanan. Trash daw ang parents niya at sila ang naging sanhi. Walang compensation, tapos kinasuhan pa siyang ng milyon-milyon dahil sa perwisyong dulot daw ng pamilya niya. Grabe, napakuyom ang kamao niya. Sinipa siya sa mukha. Dapat daw pumirma na lang siya at kinuha ang pera kaysa na pumilit pa sa katotohanan. Bad trip yung lalaki dahil siya ang maniningil ng utang niya na may 30,000 interest monthly. At ang principal na utang, kailangang masettle lahat sa loob ng 3 taon. Tuwing petsa 15, may maniningil sa kanya. Pag walang datong, asahang may matitikman siyang bagbog sarado. Mukhang super kawawa na siya. Kaya nag-offer ang lalaki ng exit strategy para sa kanya. May interdimensional miner daw siya, yun lang ang tanging trabahong may chance na makapagbayad siya sa laking utang. Present time na. Deadball din naman daw siya, kaya isasama na niya sila sa hukay. Hindi siya susuko ng basta-basta. Todo bigay ang kagat niya sa halimaw. Pero parang basura lang siyang tinapon ng creature na to. Habang nagdidilim ang paningin, amoy na amoy niya ang baho ng halimaw. Biglang may aninong lumitaw, akala raw nito'y may potential si Ye. Pero mukhang wala palang kwenta ang huling laban niya. Banat ni Ye, at least lumaban ako, di tulad mong pabebe lang diyan. Isang estatwa ang parang biskwit na dinurok ng halimaw na yon ng ganon-ganon lang. Sabi ng estatwa, siya lang ang pag-asa ni Ye. Kung ipapahiram lang daw nito ang katawan niya sa kanya, pero dedma lang si Ye. Mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa magpakontrol sa pangit at nakakatakot na nilalang na to. Tawang-tawa ang estatwa sa tapang ni Ye. Feeling ro ka rin no? Akala mo may karapatan kang tumanggi? Boom! Activated na ang shadow system. Gulat ang humanoid creature nang bigla itong piliting lumuhod ng mahiwagang anino. Sinapyan ng estatwa ang katawan ni Ye. Oras na para resbakan ang halimaw na tumapa sa kanya kanina, dinaganan ng dambuhalang anino ang kalaban. At ang ating bida, balot na ngayong ng isang shadow armor, may umungal pang isang halimaw sa likod niya. Nabwisit si Ye. Ang ingay naman, sarap mong tahiin ang bunganga, biglang bumuka ang lupa at nilamon ang halimaw. Isang mabilis na slash lang, tumba agad ang susunod na target, sukang-suka si Ye sa bahong ngabis na to. Tapos yung mahuman trash, tinali niya at nangatok sa takot. Curious ang estatwa kung anong gagawin niya pagbalik ng katawan niya. Maawa ka, wag mo kaming patayin, makaawa ng magakupal. Nagdrama pa ang ngaloko, kesyo para lang daw mabuhay sila kaya ginawa yon. Sila pa raw ang dahilan kaya nagawakan si Ye. Sarkastikong tanong ni Ye, so, kailangan ko pa bang mag-thank you sa inyong lahat ngayon? Wala yun. Kalimutan na lang natin ang lahat, tapos palayain mo na kami, ha? Sagot ng nga makapal ang mukhang men. Sabi ni Ye, hindi lang niya sila palalayain, itatapon pa niya sila palabas.
Kinuha niya ang nga maskara nila kaya napadura ang dugo ang nga mokong. Pagkatapos sa kanila, nilapitan niya ang iba pa. Wala naman akong ginagawa sayo, bro, palusot ng isang lalaki. Plot twist, binigay niya ang mga battery sa kanila. Bulong ng estatwa, itapon mo ang awa mo, ikamamatay mo lang yan. Tumahimik ka nga, hindi ko kailangan ng sermon mo, bara niya sa aninong epal. Hamon ng Shadow, tignan daw natin kung matapang pa siya pag malapit na siyang mamatay. Paglabas ng kuweba, mas marami pang humanoid ang nagabang. Hindi niya inakalang ganito pala kadami ang mahalimaw sa labas ng kuweba. Sabing Shadow, akin na lang uli katawan mo, o gusto mong ikaw na lang mag-isang rumasbak sa mabasura na yan? Nanginginig na ba ang matuhot mo sa mapipitsugin yan? Asar niya Shadow. Wala kang kwenta kung wala ang power ko. Tumalon si Ye para umiwas sa atake. Sabi ng wag kang maingay Sabay sipa sa kukong halimaw. Pansin ni Ye, ang gaan ng katawan niya, pero habang sinusugot siya sa harap, may isang tago na atake sa likod niya. Ramdam niya yun. Mabilis siyang nakaiwas. Level up na talaga ang reflexes at speed ng ating Lodi. Nilight pa siya ang estatwa. May shadow system ka na, pero ang hina mo pa rin at mukhang ewan. Nag-ipon ng lakas siya sa kamao niya. Manahimik ka, sabay sapak sa halimaw na tumalsik sa sobrang lakas. Gulat siya sa itinaas ang lakas niya, pero alam niyang hindi sapat ang suntok lang para tuluyang mapatumba ang mga to. Sana may weapon ako, isip niya. Biglang nagipon ang mga anino sa palad niya at boom. Isang dagger ang nabuo. Sinubukan niya agad ito. Isang slash. At napatunayan niyang pati mga hybrids, kayang-kaya na niyang itumba. Sigurado na siyang nag-awaken na siya. May tumama sa likod niya pero mabilis siyang lumingonat. Pugot ang gulo halimaw. Sa wakas, may lakas na siyang lumaban. Sabo ang dugo sa paligid habang hingal na nakahiga siya sa lupa. Ubos ang lahat ng mga abnormality. Biglang nag-notif ang system. Evolution successful. Congrats, boy, ranking na ang ating bida. Sunod na eksena, nakahiga na si Ye sa hospital bed habang tinitingnan ng doktor at nurse. Sabi ng nurse, wala man lang siyang galos sa katawan at normal lahat ng vitals niya. Palaisipan kung bakit hindi pa siya gising. Sabi ng doktor, normal lang yan sa isang ascender lalo na drain na ang stamina ni Ye. Kailangan lang talagang mag-adjust ng katawan niya sa bago niyang level at lakas. Na-curious bigla ang nurse kay Ye nang malaman niyang ascender pala ito. Dok, ano kayang level niya sa tingin niyo? Napansin ng doktor na excited ang nurse. Malalaman natin yan pag gising na ang pasyente. Sagot nito, gusto na sanang lumabas ng doktor pero nakpaiwan muna ang nurse. Tititigan daw muna niya si Ye kasi ang gwapo raw. Habang sa loob ni Ye, batrip ang Shadow. Isang tao at rank A lang daw ang nasapyan niya? Saklap naman, akala niya sa lakas niya, automatic rank SO ang kalalabasan ni Ye pagkagising. Pero bakit na-stuck siya sa isang rank A na katawan? Pero aminin, nakakaintriga, tong si Koya kahit na hamak na erang lang siya. Isipin mo, na-activate niya agad ang shadow system sa unang subok pa lang. Sayang na lang at sobrang hina niya, 1/10,000 lang ng lakas ko, tiklop na siya agad, nag-icing siya at laking gulat nang makitang may nakakapit sa kanya. Pero hirit na nga nino, siya raw ang Ancient Supreme Entropy Extinguishers ruler ng kabilang mundo. Inutusan niya ang ating bida na ialay ang kanyang katawan, at kapag nabawi na raw niya ang trono mula sa mga Tridor, bibigyan niya si Ye ng bonggang reward. Pero sa isip ni Ye, gawa-gawa lang to. Hirit pa ni Ye. Hinding-hindi niya ibibigay ang katawan niya sa isang nilalang na mukhang ipis. Na-offense si Shadow. Pinipilit niya si Ye na mag-alay na agad dahil iyon lang naman daw ang silbi ng buhay niya. Napaisip si Ye, bakit sa dinami-rami ng tao, siya pa ang napili? Baka raw sinasapian na siya ng masamang espiritu. O baka naman na-in-love lang to sa kagandahan niya. Pero dahil mukhang bali ang kausap, alam ni Ye na hindi dapat ito inisin. Natatakot pa nga siya na baka may gawing masama ang anino sa kanya, na kaya naman daw niyang labanan. Pero ang mas nakakaloka para sa kanya, hindi niya alam kung anong gender batong nilalang na to. Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip ni Ye kaya nabuisit na si Shadow at tinanong kung anong kasungahan ba ang iniisip niya. Nagsisisituloy si Shadow kung bakit itong erang pa ang napili niya. Kung hindi lang daw urgen ang sitwasyon, mas pipiliin pa niya ang asong matanda kaysa sa isang erang trash. Binigyan siya ni Shadow ng 3 days. At kapag hindi siya nag-rank D sa loob ng 3 days, burado na ang existence niya sa mundo. Naguluhan si Ye dahil ang alam niya ay nasa ospital lang siya, pero bigla siyang itinapon ng aninong ito sa isang portal. Sabi ni Shadow, nasa insect nest daw sila, isang irang trial para sa kanilang lahi sa loob ng gate ng Otherworld. Isang beses lang daw pwedeng subukan tungang bawat miyembrong Skyborn clan kapag tungtong nila sa wastong edad. At dahil sinapyan niya si Ye nag-refresh ang trial count nito. Biglang sumulpot ang isang shielded armor beetle. Nagtaka si Ye kung bakit kilala niya ang halimaw. Paliwanag ni Shadow, binabasa ng Shadow System ang lahat ng alam ni Ye. Masasanay rin daw siya balang araw. Napaisip naman ang ating bida tungkol sa misteryosong Shadow System na to. Agad siyang bumunot ng dagger at mabilis na humataw. Gulat si Koya sa bilis niya,
habang galit na manghumuni ang dambuhalang salagubang. Alam ni Ye ang blind spot nito kaya tinalon niya ang likod ng beetle. Suwabe siyang lumapag sa likuran nito matapos ang atake, pero rumasba agad ang halimaw. Kinailangang ibaon ni Ye ang daga sa lupa para hindi siya matumba. Hindi niya akalain ganito katigas ang shell nito. Tinawag pa siyang useless ni Shadow at tinanong kung puro lakas lang ba ang alam niya. Sagot ni Ye, wala na siyang pakialam sa diskarte niya. Babala ni Shadow, wag daw itong iyak at hihingi ng tulong kapag natalo siya. Nainis na si Ye habang hinahanap ang weak point ng beetle. Pero na-deflect lang nito ang lahat ng atake niya at tinalsikan siya palayo. Bumulusok siya sa pader at may napansing malakit na likido sa balikat niya. Sigaw ni Shadow, tumayo na raw siya agad. Napagtanto ni Ye na dugo pala yon ng beetle mula sa hiwa niya. Napangisi ang bida dahil sa wakas, nahanap na niya ang kahinaan nito. Todo atake ang beetle pero determinado si Ye na ipakita kung sino ang tunay na Lodi. Nagulat si Shadow nang gamitin niya ang Shadow Eye. Naputol niya ang ilang paa nito, pero tinukso pa rin siya ni Shadow. Ano raw ang mapapala niya sa pagbaling ng isang bintilang? Sagot ni Ye, kapag wala na ang pangdepensa nitong paa, mas madali na niyang matatamaan ang weak point nito. Para mas epektibo, ginawa niyang isang matulis na lansa ang kanyang dagger. Itinusok niya ito sa ilalim ni Gebete para mapatayo ito. Alam niyang kaya ito nakadapa ay dahil ang tiyan nito ang pinaka-weak spot. Hulas na ang ating bida pro panalo siya. Nag-drop ang beetle ang isang mahiwagang kristal. Inasar pa siya ni Shadow dahil hingal kabayo siya sa isang hamak na erang baklang. Pero bigla siyang nakaramdam ng umapaw na lakas sa katawan. Inabsorb niya ang kristal at expect pala to. Sabi ng system, plus 0.2% na siya para maging rank D. Isang energy stone pala yun na pwedeng mag-level up ang skills niya. Ramdam niyang may dumarating pero wala siyang makita. Suhestyon ni Shadow, gamitin daw niya ang Shadow Eye para makakita sa dilim. Naguluhan si Ye kung paano. Sabi ni Shadow, i-focus lang daw niya ang shadow energy sa kanyang na mata para ma-activate ito. Sinunod niya ito at boom. Na-activate ang Shadow Eye level 1. Bigla namang may nagpaulan ng matatalas na spike sa kanya. Nguntik na siyang tamaan. Nang bumaon ang spike sa bato, naglabas ito ng berdeng bula. Ano bang klaseng lason to? Tanong ni Ye. Ramdam na naman niya ang susunod na banat. Buti na lang at malupit ang reflexes ni Koya kaya iwas pusoy siya sa mga atake. Reklamo ni Ye, baka sira ang Shadow Eye dahil malabo ang paningin niya. Banat ni Shadow, hindi ito sira, sadyang mahina lang talaga siya. Dahil doon, mas nakipon pang energy si Ye. Namangha si Shadow dahil ang isang maliit na erang ay kayang makmanipulat ng shadow energy ng ganito kagaling. At sa kalaunan, namataan ni Ye ang warping sword back gaya ng head harvester at stinger launcher na mahilig sa nakalalasong asinta. Parehong irang ang napesteng ito. Ramdam ni Shadow na gamado na ni Ye ang system knowledge base. Pero shocks, mukhang mapapasabak siya dahil sa dami ng mga ito. Napalibutan na siyang nga halimaw. Naalala tuloy niya ang sabing matatanda, kapag may nakita kang isang ipis, paniguradong sangkaterban na sila sa dilim. Ni Jewan, puri ni Shadow dahil nakahanap siya, nye magandang pivesto para di siya makuyog nye mega dambuhala. Galit na tinitigan ni Ye ang nga kalaban habang mahipit ang hawa sa dalawang daga sa kanyang nga kamay. Biglang sumabog ang kanyang aura sabay sigaw sa mga halimaw, magsilayas kayo rito kung ayaw niyo pang mamatay. Gulat si Shadow dahil gising na ang second floor ng Shadow Eye. Isang irang pa lang pero ganito nakalakas? Iba rin to. Sa Shadow Eye Level 2, magiging pupil niya ang mismong anino at bawat tibok ng puso ng kalaban ay hatid ay kamatayan. Silip muna tayo sa stats. Ranky pa lang ang bida natin, pero loaded sa Shadow System. Knowledge Base, Shadow Eye Level 2, at Shadow Transformation. Solid na solid. Pansin niya, parang nag-slow motion ang galaw ng mga insekto. Bumagal sila ng halos kalahati, kaya madali na silang asintahin. Nakakita siya ng mga purple spot, weakness kaya to. Ayun, agad na record sa sistem ang mga kahinaan ng mga peste. Sabi ni Shadow, yan ang lupit ng Shadow Eye Tier 2. Walang makakatakas sa paningin niya. No escape talaga. Kapag natumbok ang weak point, wasa ang depensa ang kalaban. Napagtanto niyang sa ilalim pala ang kahinaan ng lokong ito, Shadow Thorn Great Boreal. Biglang may mga aninong spikes na lumabas sa lupa para tuhugin at durugin ang mga insekto. Ang teknik na ito ay ibinabaon ang anino sa lupa bago biglang tutuhog paitas. Bagsak ang lahat sa loob ng area. Walang tigil ang system sa pag-update ng kanyang breakthrough progress habang pilit niyang nilalampasan ang kanyang limitasyon. 0.7% lang bawat halimaw? Corny naman. Dahil alam na niya ang weakness nila, tatapusan na niya ito ng mabilisan. Isang hatawan na lang. Habang hinahabas niya ang nga insekto, tuloy-tuloy ang pasok ng progress sa kanyang system screen. Di niya akalain na ganito kalakas ang boost ng Shadow Eye Level 2 sa asinta niya. Swak na swak ang bawat tira, biglang may sumugot na mahaba at maberdeng halimaw. Napaka-slender pero bakas ang panganib sa bawat galaw nito. Bilis ng reflexes pero utak ang nahuhuli. Pagmulat niya, isang warped sword bu na pala ang muntik nang makasilo sa kanya. Namangha si Shadow nang biglang gawing latigo ni Ye ang kanyang aninong daga.
Lodi talaga sa pag-imbento ng atake, ngumalngal ang insekto na mapuluputan ng anino. Talon pa, banat niya sabay taga sa ulo nito hanggang sa mapugot, recorded ng weakness ng swordbag na ito. Pero teka, sabay-sabay nagpakawala ng mga nakalalasong stinger ang mga tropa nito, transform ulit. Sumugod siya at tinalo sila. Ang breakthrough progress sa rank D? 12.1% na, mga lodi. Gumawa siya ng nga aninong lubit at hinila pabagsak ang nga pesteng lumilipat sa ere. Wala kayong takas, sabi ni Shadow, mukhang deserve na ron niya ang power na ito, kahit medyo jologs at pangit ang pose niya habang lumalaban. Grabe ang gift of Shadow ay. Boosted nito ang pandama, reflexes, at physical na lakas ng ating main character. Master na rin niya ang control sa mga anino. Ang rank D breakthrough progress niya, umakyat na sa 34.2%, pero may kapalit ito. Ubos ang kanyang mental energy dahil sa tindi ng kapanyarihang singgil ng Shadow ay sa kanya. Ramdam ni Shadow na sagat na siya. Nagsisimula na ring lumabo ang kanyang paningin dahil sa tinding pagod. Natapya siya ng isang insektong traidor, pero di siya susuko. Ngayon pa ba na kaya na niyang mahiganti sa lahat? Lumitaw ang timer na 152,842. Tandang-tanda niya ang NG Group na pumatay sa mga magulang niya. Habang tumatakbo ang oras, lalong lumalakas at bumibilis ang pag-akyat ng kanyang breakthrough progress sa screen. Tuloy lang ang laban. Gagamitin niya ang kapangyarihang ito para baguhin ang tadhana at hinding-hindi siya susuko sa laban. Ipapatikim niya ang impyerno sa mga mayayabang na iyon. Pagluluhurin niya sila at pagsisishin sa mismong puntot ng kanyang namagulang. 2 minutes and 15 seconds na lang ang natitira. Pero boom! 95.4% na ang rank D progress. Swak na swak ang galit niya sa Shadow System. Ang put na nararamdaman niya, nagiging extra fuel para sa Shadow Energy. Malapit na ang tadang oras kaya sigaw ni Shadow, bilisan mo na riyan, boy. Konti na lang. 7 seconds na lang sa timer. Plano niya na i-release lahat ng naipong Shadow Energy sa isang malakasang bagsakan. Hoy, di ka ba takot na sumabog ang katawan mo? Tanong ni Shadow. 3 seconds na lang ang natitira bago ang lahat. Konti na lang, breakthrough na. Gagawin niya ang lahat para lumakas. 1 second. Sabay pakawala ng nakabubulag na power, nak-zero na ang timer. Tumalon siya ng sobrang taas habang umaapoy ang espada niya sa tindingang Shadow Energy. Sa isang malupit na hataw, burado lahat ang mga insekto, 100% breakthrough. Rank D na siya, manalodi, hulas na hulas at pagod siya. Biro ni Shadow, muntik na yun tawagin na kitang Little D simula ngayon. Habang tinitiknan ang mabangkay, may nakita siyang sandata. Sabi ng ino, parang tutorial field lang daw ang insect nest para sa mga baguhan nilang lahi nun. Ang dagger na to, kung sa standard ng tao, pang high level na. Pero lito siya dahil tinawag itong dagger gayong dambuhalang great sword ang laki nito. Tuloy, napatanong siya kung puro higante ba ang mangkaurin nitong aninong kasama niya. Hirit ng anino, barya lang ang sandatang yan kumpara sa energy niya. Di pumayak siya at minabuti na lang na itago ang maito sa kanyang inventory. Nag-usisa naman ang anino kung may iba pa ba siyang balak gawin o paggamitan sa mga nakuhang gamit. Plano niyang ibenta ang maito, pero dahil pang di-level lang ang bentahan, kailangan niya munang dumaan sa registration hall para magparang up. Pagdating sa hall, hindi makapaniwala siya nang makitang E- level lang ang nakuha niyang ranking. Napakamalas naman, paliwanag ng receptionist. Kahit malakas ang physical stats niya, wala namang madetect na energy fluctuation kaya bagsak siya sa E-level rating. At dahil minor pa siya, may bonus na 15% salary increase. Paglabas, sarcastic na humirit siya na talaga namang walang tatalo sa lupit ng Shadow System. Sagot ng anino, masyadong limitado lang do ang radar ng mga tao kaya hindi nila kayang madetect ang tunay na Shadow Energy. Naisip niya na pabor din palang hindi siya agad nababasa ng iba dahil magandang alas ito sa labanan. Kaso, pahirapan naman magbentang gamit sa black market kung saan talamak ang nakaw. Sabi nga anino, swak na swak naman daw yun sa Shadow System nila. Tahimik na pumasok siya sa loob. Hindi agad siya napansin ng nga nagumpukang lalaki hanggang sa may isang nakapansin sa presensya niya. Hirit ng anino, nakakatawa raw ang nga tao dahil dikitan lang ng ilang hiyas ang bakal, tatawagin na agad na Divine Gear. Ang babaw, biglang naawa ang anino kay nang may isang epal na lalaking nagtaboy sa kanya dahil minor lang daw ito at mukhang walang pambayat. Tanong ni Ye, ganun ba talaga siya makitungo sa mga customer? Pero duda ang lalaki kung may pambili ba talaga itong si Ye at ininsulto pa siya. Diretsong sinabi ng ating bida na wala naman siyang balak umatol o bumili ng kahit ano sa mga basurang paninda nito. Inilabas niya ang kanyang great sword at hiningi na suriin ng kanilang appraiser kung gaano ba talaga kamahal ang halaga nito. Biglang may pumasok na maartang babaeng nakakapit sa braso ni Joting, isang D-level awakener. Suching ang pangalan ng babaeng kasama niya. Agad na iniwan ng shopkeeper siya para asikasuhin at mapabiborito kay Yang Master Joe dahil alam niyang mapra ito. Tanong ng shopkeeper. May dala ba itong magandang gamit na pwedeng i-trade o ibenta sa kanilang shop? Sabi ni Ting, may nakuha siyang Windhouse Sword mula sa gate at ibebenta niya ito para mabilhan ng bagong sasakyan ang kanyang girlfriend. May taglay itong attack boost kaya naman patok at sikat na sikat itong item sa mga D-level awakeners.
Namukhaan ni Ye si Suching. Nanlaki ang mata ng babae dahil iniwan niya si Ye noong nahirap ito matapos mamatay ang nga magulang. Sobrang sama ng ugali niya sa huli nilang pakikita kaya naman naktaka si Ting kung makakilala ba silang dalawa. Itinatwa siya ang babae at nagsinungaling na isa lang daw siyang fan. Nainis naman si Ting at tinawag na isang hamak na basura itong si Ye. Sinabihan pa siya nito na doon na lang dalhin sa dulo ng kalye ang dala niyang kalawangin bago pa maksara ang junk shop doon. Sinigawan siya nitong lumayas na, sabay atake gamit ang ibabenta niyang espada, pero laking gulat niya nang tumama ito sa sword ni Ye. Nanlaki ang mata ni Ting nang makitang nadurog at nakapira-piraso ang kanyang mamahaling espada sa isang iglap lang. Banat ni Ye, ang espada pala nito ang totoong basura. Naguluhan naman si Suching dahil ang sabi sa kanya ay sobrang talim at mahal niyon. Sa sobrang inis, sinuntok ni Ting si Ye ng buong puwersa. Pero sa paningin ng ating bida, parang pagong sa bagal ang galaw nito. Simpleng sidestep lang ang ginawa ni Ye para umiwas. Napabilib si Ting sa bilis niya pero tuloy pa rin ito sa pag-atake habang mabilis na umilak ang bida. Sa isip ni Ye, hamak na mas mabagal at mahina ang nasuntok na ito kaysa sa mga pagsubok na naranasan niya sa loop ng insect nest. Nairita na si Ting dahil kahit derang na siya, hindi man lang niya matamaan ang isang hamak na minor lang sa paningin niya. Nakakahiya, nangitinggit si Ting sa gali, pero biglang gumamit siya ng shadow whip at mabilis na isinapos ang kamao and mayabang na lalaki. Sigaw ni Ting, bumalik na lang daw ang bata sa minahan. Pero hirit ni Ye, hindi ba dapat ang asong tulad nito ang gumagapang sa lupa? Biglang hinila ni Ye ang shadow whip kaya naman sumupsop si Ting sa sahig. Tarantang lumapit si Suching dahil sa matinding pag-alala. Inasar pa siya ni Ye na mukhang enjoy itong maging aso. Lalong nag-apoy ang galit ni Ting at muling sumugot ng buong puwersa kay Ye. Biglang may pumasok na lalaking may guards at pinatitigil sila. Nagulat si Ting nang makita si Boss Wang, isang dirang supervisor ng shop. Sinabihan niya si Ting na kahit matagal na itong suki, hindi niya hahayaang gawing ring ng labanan ang kanyang tindahan. Agad na nasumbong si Suching na siniraraw ng batang iyon ang espada ni Ting. Doon na nakuha ni Ye ang atensyon ni Boss Wang. Tanong niya kung itong si Ye ba talaga ang nakasira sa sandata. Paliwanag ni Ye, nauna itong sumugot kaya hindi niya kasalanang nadurog ang swat nito. Seryosong tinanong ni Wang kung iyon na ba ang totoong kaganapan sa loob ng kanyang shop bago siya magdesisyon. Bumulong siya na mukhang hindi ordinaryo ang espadang hawak ang bata. Pumayak naman si Ting dahil balak niyang makuha ang pera at ang item na yun. Sinabi ni Wang na siya na ang mamamagitan sa kanila. Pero bago ang lahat, hiniling muna nitong masuri ang dalang sandata ni Ye. Pagbuhat niya, "Shook ang lolo mo. ₱100 to pero parang toothpick lang kay Ye." Isip niya, pro hunter ba to? Chinika niya si Ye kung saan ba talaga galing ang weapon. Pero banat ni Ye, kailan pa naging strict sa ID at resibo ang black market? Pahiya konti. Sabing mokong, curious lang siya. Sagot naman ni Ye, napulot lang niya habang nagmimina. Confirm. Hama na mina lang to. Sabi ni Wong, matibay pero walang kwenta ang stats nito. Sa madaling salita, barya lang ang halaga nito. Pang isang bucket lang ng chicken, lots. Dihama na mas mahal ang wasak na espada ni Ting. Miner ka lang, hirap mang buhay no. Kunwari, bibilhin niya ang espada, pero kailangang bayaran ni Ye ang 2 million damage ni Ting. Feeling hero ang lolo mo, kunwari ay gumagawa ng good deed para sa araw na to. Plastic. Pumayak si Ting. Sabi naman ni Cheng, imposible lamang makaroon ng ganong para ang isang dukha. Bulong ni Ting, kahit ibenta pa ang internal organs ni Ye, mabubuo ang 2 million. Grabe, kitang-kita ni Ye na planado ang lahat para gatasan siya. Modus na to, magalots. Hinamon siya ni Wong, pero ngumisi lang ang bida. Hindi lang siya ang may problema rito, biglang lumabas ang itim na aura sa paligid. Sugot agad ang matauhan para itumba si Yi. Para kay Wang, waste of time lang to. Chill muna tayo sa waiting room, sabi niya. Pero bago pa sila makahagbang, may lumipat na katawan sa harap nila. Shook ang lahat. Saway ni Wang, wag daw sirain ang paninda. Pero sinipa lang ni Ye ang dalawa pa. Sinipa ni Ting ang tauhan bago pa to tumamo sa kanya. Lakas ng hatak ng pagmiminaha. Oras na para bumawi ang bida. Takang-taka si Ching kung bakit ang bangis lumaban ngang miner. Sabi ni Ting, pwede na ang moves niya, pero sa harap ng isang derang pro, basura pa rin daw siya. Pero biglang isang malutong na sampal ang sumalubong sa kanya. Nag-init ang ulo ni Ting. Nagpakawala siya ng beam pero hinarang lang ni Ye gamit ang kamay, parang may invisible wall na humarang. Gulong-gulo si Ting kung anong klaseng mahika ang gamit niya, sabi ni Ye. Kung hindi siya naturuan ng tatay niya, siya na ang magtuturo sa kanya. Nanginginig na sa takot si Ting. Huwag kang lalapit. Sigaw niya habang umaatras. Hindi makapaniwala si Ching na tumba ang isang dereng. Biglang naging aninong sapot ang paligid. Huli sa bitag ang dalawa. Napaisip si Ting, hindi lang to miner. Cherang ba to? I-rank miner lang ako, certified ng guild, chill na sagot ni Ye. Literal na speechless, tinaas ni Ye ang kamay. Black Panther lang ako. Pag ginalaw mo ko, yari ka. Banta ni Ting, alam ni Ye na mga loan shark ang grupong yan. Oh, bakit? Hambo na sagot ni Ting. Valang pakalin lang ang pinaksasampal siya ni Ye. Sabok ang panganiting sa pader. Nagdugo ang bibingang mokong.
Pinakaayaw ko sa lahat, yung maluan shark na katulad niyo. Tinulak ni Ye ang umatake sa likod. Nag-offer sitting ng 100,000 para tumigil. 2,000 lang kada sampal? Mura naman ang muka mo. Sabay offer sitting ng 1,000,000. Mahilek sila sa mataas na interest diba? Pues, ibabalik lang ni Ye ang sariling lohak nila. Yung 50 slaps kanina? Interest pa lang yun? Nilabas ni Ting ang card na 5 million? Kunin mo na lahat, wag mo lang akong saktan. VIP card pala yun ng NG Group. Dito nalaman ni Ye na ang mataong to ang nakpahirap sa kanya sa minahan nun. Imbes na tapusin, pinakawalan niya si Ting. Oras na para palabasin ang malaking ahas sa lungga, kinuha niya ang card bilang refund. Matagal na siyang ginagatasan, kaya bawi-bawi lang to. Tinulungan ni Ching si Ting na tumayo habang nanginginig. Okay ka lang ba? Tanong niya. Sabi mo minalang siya, bulyaw ni Ting. Depensa ni Ching, malay ba niyang halimaw to? Sinampal siya ni Ting dahil sa maling info. Alam niyang hindi basta-basta ang kinuha sa kanya. May tinawagan agad siya. Isang lalaking katatapos lang mambugbog ng nakawawang tao. Kuya Panther, tulong. May nagnakaungalay kong espada at balak daw tayong ubusin lahat. Utos ni Panther. Ay send agad ang info ng target. Report ng bataan ni Panther, nakuha na nila ang item. Anong gagawin sa mga tao? Tanong ng alalay. Pero para kay Panther, hindi tao ang ngayan. Sagot nila, wala. Sabay chop-chop sa mga katawan. Anak daw ni Panther ang batang nireport ni Ting. May bagong intel sa Shadow Knowledge Base tungkol sa NG Group. Multinational corporation ang salarin sa pagkawala ng parents ni Yi. Kinabukasan sa guild, may lumapit kay Ye. Nahanap si Ye ngantas na suwak sa kanya kahit erang lang siya. Sabing iba, ligaw yata siya. Pangdirang pataas daw ang manggatas dito. Pinaktawanan siya. Ang lakas daw ang loop ng isang erang na magangas. Parasita lang daw ang maka-erang na umasa sa mas malalakas. Pinalaya si Ye. Makabang na lang daw siya ang kukuha sa kanya sa labas. Dun ka raw sa tambakan ng basura, bagay sayo. Bad trip si Ye, simot agad ang 5 million sa maluan shark. Kailangan niya ng racket. Biglang may pumasok na may nakakabaliw na presya. Sa tindi nga aura, ramdam nilang bereng level ang dumating na hunter. Hindi sila makagalaw. Isang babaeng may silver hair, cat ears, at nagbabagang red aura, tahimik lang si habang naksitismisan ang iba. Mukhang rich girl na walang killing intent? O baka naman sadyang tinatago lang niya ito? Ang gulo, pormado pero tago ang lakas. Isang nakamaskang nag-announce ng D-rank mining task sa Beastabis. Sino ang interesado? Tanong niya. Gulat ang lahat. Si Ye, chilang habang nanginini na ang matuhod nila, akala nila lupaypay na ang erang, pero humabang papasulong si Ye, napansin siyang babay. Siya pala si Chin mula sa sikat na Longmen 3rd Street, inalok siyang maraming derangs, pero si Ye ang pinili ni Chin. Bawal po yan, sabi niyang staff. Hindi pa raw kasi nakapila ang ating bida, tinitigan siya ni Chin. Ako ang batas dito. Isasama ko siya, no choice ang staff kundi umo. Sumunod na si Ye sa kanya, hindi makapaniwala ang staff. Ngayon lang pumiling ang tao si Chin. Ano kayang sikreto ni Ye? Maya-maya, isang dambuha lang minotaur ang lumitaw. May bard, frontliners, at support ang team nila. Solid ang lineup nila. Pero para kay Yi, sisi lang ang mga minotaur na ito. Swabe ang galaw nila lalo na't may B-rank leader na nagutos sa gitna ng laban. Akala nila okay ang lahat, pero sa shadow eye ni Yi, may mas malalakas pang monster sa ilalim. Bakit hindi maramdaman ng iba ang panganib? Level 2 na ang shadow eye niya. Higit pa sa mga basurang ito ang sensing ni Ye. Dapat alam ito ni Rich Girl. Napansin niya kaya osadyang may tinatago siyang plano. Nahanap na ang crystal vein. Report ng Bart. Inutusan ni Chen Xie na sumama sa kanya. Grabe itong babaeng ito. Delikado na nga, kinalakat pa ang kawawang miner. Habang papalalim, lalong bumibigat ang aura. Wala ba siyang pakikung mamatay ang team niya? O sadyang kampante lang siya sa taglay niyang B-rank powers? Biglang lumindol ng malakas. Nahulog sa hukay ni Ye at Chin pero buti na lang at ligtas silang nakababa. Isang dirang bismen ang nasa harap nila. Binunot na ni Chin ang kanyang matalim na espada. Nag-form ng nga mata ang pula niyang aura. Pero bigla siyang naktago sa likod ni Ye. Ikaw na muna. Miner lang ako no. Hirit ni Ye. Namula ang babayat ng ginaang tuhod. Sige na, labanan mo na. Seryoso ba siya? Birang pro ayaw lumaban? Inaasahan niyang ang isang erang ang tatapos nito? Walang gana si Ye na itaya ang buhay sa maliit na sweldo. Pero biglang. May offer na 1 million. Sige na nga. Basta para sa pera, kakayanin ko ang lahat. Nilabas na ang dagger. 3 minotaur ang sumugod, pero deadma sa 2 bakbakan na. Target nila si Chin. Kabado si Isa milyon niya, pero boom. Red aura ni Ger. Talsik sila. Lodi. Di inasahan yun. Akala niya mahina si Chin, pero mali siya. May sumugot uling halimaw. Resbak agad si Ye. Slash sa monster sa bayasar kay Chin. Lakas maka-attract ng gulo ng mukha mo. Pero paglingon niya, tech rune na si girl. Hopeless talaga. Bulong niya habang nananabas ang baka. Hingal kabayo na si Chin. Akala niya safe na, pero may minotaur na pala sa likod niya. Awit, shook si girl. Bakit dito takot sa akin?
Gulat niyang tanong sa sarili, itinaas na nung Minotaw ang dambuhalang kahoy nito. Yari na, pambihira, di lumalaban si Chin kahit kaya naman. Biglang naglow ang bracelet, barrier, at talsik ang kalaban, basag ang bracelet. Realization hit ya anting-anting lang pala yun at hindi sariling power ni Chin. Non-combat type ka lang ba? Tanong ni Ye. O, sagot ni Chin na hiyang-hiya. Secret lang ha, hiling ni Chin. May extra bayat to, banat ni Ye. Pero bakit siya lang tinitira? Shadow Eye Level 2, activate. May nakita siyang anino na nagtatago ng presence. Ninja moves, kaya pala, dinaramdaman agad. Yung mga Minotaw, minamanipula ng kakaibang enerhiya. Saklolo, sigaw ni Chin. Pugot agad ang ulong halimaw, pero mukhang naipit na rin si Bida. Dumadami na sila. Di makagamit ng area skills siya. Baka madami pati si Chin. Good game na. Kapag di pa to natapos, mapapagod lang siya. Si Chin talaga ang main target ng nga to. Sige, sayo na lang siya, biro ni Ye. Ubos na ang artifacts ni Chin, magingat siya sa ambush. Shook si Chin. Di siya makapaniwala na sinabi yun ni Ye ng malakas. Nakakahiya. Biglang may anino sa likod niya. Hugot na ang kutsilyo ang misteryosong lalaki. Muntik na raw masira ang plano niya, pero chance na para patayin si Chin dahil sa tatay nito. Sugod na sana ang killer, pero slash. Putol agad ang braso niya kay Ye. Chin? No idea, isang bar pala ang kalaban. Infrasound ang gamit niya para i-control ang nabaka at sugurin si Chin. Gulat si Chin. Luden, iko yan. Di niya akalain na siya ang traidor. Tumawa lang si Luden kahit olats na. Wala pa tayong winner, Lodi. Banta niya, kinuha niya ang red energy sa mga Minotaw. Boom! Isang dambuhalang red misty monster ang lumitaw. Flex ni Luden ang power ng control type. Class na ang aura niya. Nakakatakot na to. Grabe, hinihop ni Luda ang life force ng mga monsters. Biglang nakalafa sa sah. Init, bes, nag-evolve na siya sa class Lava Minotaur. Mula di class, naging class agad, cheat mode yarn, ang wild ng paligid. Class monster versus dalawang D-class? Dehado na tayo dito. Umunggal ng malakas ang halima at sumugod. Pero nagbarrier agad si Ye. Block, biglang sumabog. Ito ang bagsik ng class. First time tong ma-experience ni Bida. Tuna ang bariya, may manggapaso na rin si Ye. Itinaas na nung monster ang dambuhalang palakol. Hinila ni Ye si Chin palayo. Muntikan na ang mukha ni Girl sa palakol, pero teka. Di makagala. Shadow Robe pala. Control type ka rin ba? Tanong ni Chin na hanggang na kay Ye. Di ko to matatahalam, tagbaw na, utos ni Ye. Diretso ka lang sa Lopen Labyrinth. Naguluhan si Chin. Paano ka, di ka ba sasama? Ayaw niyang iwan si Lodi. Magbabay time lang ako, tago ka ng maigi, hahanapin kita mamaya. Pangako ni Ye, di naman sa type niya si Girl, pero $1,000,000 ang halaga ni Chin sa kanya. Pra-pra lang, hinanap nila Faluden si Ye. Biglang sumulpot si Bida sa likod niya. Sabay hampas ng palako, hulaan mo kung nasaan siya. Pang-asar na sagot ni Ye. Sa binti. Pero gulat si Ye, parang bato ang balat ng monster. Di man lang natusok. Engot. Kutsilyo sa bato, tawa ni Luden. Sabay banat ng malakas na suntok. Sapul, hirap si Ye sa init ng lava. Kailangan siyang dalhin sa open space. Takbo muna si Bida, takbo ka lang ba ng takbo? Asar ni Luden. Pero biglang nag-activate ang Shadow Eye. Game on. Naniniwala siyang kahit gaano pa kalakas ang kalaban, may kiliti yan. Plano ni Luden na tigukin muna siya bago hanapin si Chin. Mamatay ka na, sigaw ni Luden. Pero nakita ni Ye ang butas sa depensa niya at doon bumanat. Alam ni Luden na bistado na siya. Sabi ni Luden, basura lang daw ang magagalaw ni Ye. Sa tindi ng aura ni Lolo, muntik na ma-overwhelm ang ating bida. Si Reng lang ba talaga to? Na-corner na si Ye sa pader, pero chill lang siya habang nakaabang ng tamang tiempo. Natutuwa si Luden na di na tumatakbo ang kalaban niya. Aba, matapang ka na ah, tawang-tawa rin siya sa daggers ni Ye. Pangkaskas lang ang kalawang yang laruan mo, Toy. Wala yang talap, hinintay ni Ye ang resback ni Luden, at nang sumugot ito, saktong pagkakataon na para tirahin ang weak spot. Sa gitna ng likot ang target, pero biglang nagliwanag ito ng matindi. Boom! Nagulat ang ating bida, grabe, parang lava sa init ang likod niya. Kahit shadow energy ni Ye, parang matutunaw sa sobrang temperature. Madiskarte rin pala tong mokong na to, isip ni Ye. Marunong palang make shield ng weak spot ang kalaban, di alam ni Luden paano nalaman ni Ye, pero inamin niyang yun na ang tanging kahinaan niya. Alam mo nga, pero over 2,000 degrees yan Toy, pagamin ni Luden. Kung ituturo daw si Chin, baka buhayin pa siya. Ayoko sa traidor na gaya mo, sagot ni Ye. Boom! Uminit agad ang ulo ni Luden sa bonot na yun. Gusto mo na talagang mamatay, sugot ni Luden gamit ang palakol. Huwag kang duwag, harapin mo ko kung may bayak ka. Ginawa ni Ye na chain blade ang anino niya. Ngayon, si Luden naman ang napaiwas. Oh, akala ko ba matapang ka? Pagkakataon na. Ginawang lubid ang anino para salyuan ang weak spot.
Muntik na, pero biglang natunaw ang shadow energy. Nairita na si Ye, habang tawa naman ng tawa si Luden. Suko na, Toy. Wala kang mapapala sa pilit na laban. Pansin ni Ye, mabilis maubos ang shadow energy niya dahil sa tindi ng init ng kalaban. Malas na to, pero wag muna si Chion. Kahit mamatay siya, di niya hahayaang makontrol ulit ang katawan niya. At siyempre, ang laki ng XP kapag natalo ang tsirang na to. Sayang naman kung pakakawalan pa niya. Jackpot na pagkakataon to. Kayod marino si Ye para muling puntiryahin ang blind spot ng kalaban. Kakayanin ko to. Todo bigay si Ye kahit napapaso na siya. Sa wakas, tumama rin ang dagger sa mainit na spot. Napangiyaw si Luden sa sakit. Warning! Low HP. Berserk mode, activated na ang Lolo Neo. Stats up by 200%. Naguluhan si Ye bakit biglang naging super saiyan ang kalaban sa bilis at lakas? Sa pool. Tumalsik si Ye at bumaon sa pader sa tindingang impact. Aray ko po, wasak ang likod. Di akalain ni Luden na mapapahirapan siyang isang filthy minor lang. Tapusin na natin tong drama na to. Pero teka, may kakaibang pakiramdam si Ye. Biglang naging mas wild at mas malakas ang shadow energy niya kaysa dati. Sabi ni Chintion, dati pa yan diyan. Ngayon lang lumabas dahil na-temper ang katawan niya sa sobrang init. Jackpot. Aksidenteng na-unlock ni Ye ang bagong anyo ng kanyang shadow energy. Level up na, mga Lodi. Pansin ni Ye, parang may magic. Pinapagaling ng shadow energy ang mga sugat niya sa katawan. Sabi ni Chin, di lang yan basta healing. Pati si Luden, kinilabutan sa mas nakakatakot na aura ni Ye, hindi pwedeng lumakas pa siya. Sugot si Luden, pero swabe lang na umiwas ang ating bida. Paanong nasasabayan niya ang triple speed ko? Gulong-gulo si Luden. Erang lang ba talaga ang batang to? Binahan ni Luden ng lava ang buong paligid. Wala nang matatakbuhan. Pero si Ye, chill lang na nakatayo sa apoy. Akala ni Luden, magiging abo na si Ye. Pero laking gulat niya, parang nagsuswimming lang si Ye sa lava. Gamit ang shadow enhancement, naging OP ang depensa niya. Ano kayang mangyayari kapag naging max level na 2? Oh, Boiler Boy, bakit parang kulang sa init? Pang-aasar ni Ye kay Luden. Sa fage talaga tong bida natin, di makapaniwala si Luden. Kanina kapahataw ng hataw, ako naman ang babanat ngayon. Get ready, ratsada si Ye. Sobrang bilis dahil sa shadow enhancement 200% boost sa lahat ng stats niya, wala na ang kamay ko. Gulantang si Luden nang makitang putol na ang galamay niyang lava. Minura niya si Ye at tinangkang sunggaban, pero isang hiwa lang, durok agad ang braso niya, gumawa siya ng bagong kamay gamit ang lava. Hanggat may lava, ulihil ako. Wala kang magagawa sa akin. Sa narinig na yon, kumunot ang nu ni Ye. Mukhang may binabala na naman ang ating bida, talaga ba? Parang humihina na ang pawis mo banat ni Ye. Hinamon naman siya ni Luden na sumugot ulit. Hiniwa-hiwa ni Ye ang magalamay nito ng paulit-ulit. Sige, mag-regenerate ka lang, hihiramin ko yang buhay mo. Shuktanglo dinyo. Di na siya makabalik sa dati. Sabi ni Ye, drained na ang energy ni Kolokoy. Pinapasuko na siya. Sabi ni Luden, tol, wala tayong atraso sa isa't isa, ba't kailangang magpatayan? Payak naman siya. Kaso bayat siya ni Chin, para maging bodyguard. Trabaho lang, walang personalan. Sagot ni Luden, pera lang yan. Ibigay mo lang si Chin pagbalik sa city, solve na tayo. 5 million ang offer. Pero alam ni Ye, budol lang to at tataluhin lang siya sa huli, bakaresbakan lang siya ni Luden at matigi pa siya. Todo tanggi naman ang gago na gagawin yun, pero tingin niya sa kanya, isa lang siyang backstabbing na kupal. Hard pass, tol. Biglang naka-bright idea si Ye. Mas malaki ang bayad ni Chin Shawang kapag nahuli ang traidor na to. Isang Dragon Gate boss ang makakautang ng loob sa kanya. Jackpotski na to, di ba? Mas mahal pa to sa 5 million. Alam ni Luden na dedo siya sa torture kapag nahuli siya. No choice na ang Mokong, gagamit na siya ng kristal para makatakas sa kamatayan. Shook si Chin, pag nasira yung fragment, wala nang labasan sa Beast Realm. GGWP na tayo. Mawawala ang portal at habang buhay na silang makukulong sa loop. Horror to. Nga Lodi. Sabi ni Luden, kasalanan mo to. Biglang may liliwanak sa kamay niya. Tension na, pero mas mabilis siya. Sinaksak niya ang weak spot ni Luden kaya napahiyaw ang Mokong. Tatad ng hiwa ang katawan niya. Tapos, biglang nag-upgrade ang skill niya. Power up na, level up, Shadow Sense 2, Naging Ultimate Shadow Sense na. Sabay yanig ng buong paligid. Sabi ni Chin, guguho na ang realm. Buti na lang ang nakalabas sila sa exit sa wakas. Nakakagulo ang ibang players. Akala nila katapusan na nila. Muntik na silang maging ulam doon. Hanggang ngayon, gulat pa rin si Chin. Di niya akalaing halimaw pala sa lakas ang erang na to. Salika sa Dragon Gate 3 Street, ayan ni Chin. Siguradong ituturing siyang VIP ng tatay niya, pero tumanggi siya. Mas gusto niyang maging low-key at wag ipakalat ang tunay niyang lakas. Bigay agad ang reward. Pero bago umalis, tinanong ni Ye kung magnanakaw ba sila ng mara-resort. Titingnan daw muna para ma-appraise. Pangako, bawat sentimo, makukuha mo, sabi ni Chin. Gena si Ye. Alam niyang bihasa si Chin pagdating sa mga armas.
Mukhang safe naman, kung matindi mata niya, may suki na siya. Wag lang siyang baratin gaya ni Boss Wang, di pa rin siya talo rito. 1 milyon na agad ang hawak niya, patmalu. Pag-uwi, tinitsigan niya ang prison gate fragment. Ano ba talaga tong item na to? Tanong niya. Sabi ni Ching, pag nakumpleto yan, pwedeng maging S-rank o higit pa. Nakakaengganyo, di ba? Pero nag-aalala si Ching. Nagsisimula na namang lumabas ang mga kupal na yun sa paligid. Kailangang bumilis ang recovery ni Ye. Marami siyang haharaping na bagay na hindi pang tao. Inisip ni Ching kung oras na ba para bigyan siya ng warning. Delikado na ang sitwasyon. Pero wag muna, baka masyokot lang ang bata. Hayaan muna siyang magpalakas ng todo. Lockdown sa NG Group area. Nakatayo siya sa bangin. Minamasid ang buong palihid. May isang gibeklas at 3 giseklas guards. Grabe, ganito ba talaga kaimportante ang gibinabantayan nila? Aminado si Ye, sa lakas niya ngayon, hindi pa niya kayang malaman ang katotohanan. Ni Ching Tian, ano bang meron sa hamak na i-class dimensional rift na to? Dito namatay ang mga magulang niya. Noon, binayaran lang siya ng 200,000 para manahimik. Pinipilit siyang pumirma na aksiden lang daw ang nangyari. Gago ba sila? Kulang pa ba? Tanong ng mayabang. Sagot ni Ye, hindi para ang gusto ko, kundi katotohanan. Aksidente raw? Di naniwala si Ye dahil parehong malalakas na C-class ang mamagulang niya. Gusto niyang pumasok at i-check. Baka sakaling buhay pa sila, umasa pa rin siya. Bigla siyang hinablot ng isang higante. Kahit si class, pwedeng mategi sa loob ng Wraith Zone. Class lang to, di ba? Hirit ni Ye. Kuwainyuhan siya nito at pinatahimik. Umayos ka, bata. Giit pa ni Ye, kung inatake man sila, siguradong nakalabas sila ng buhay. Tiwala lang. Naginit ang ulong ng lalaki, akala niya'y pinaprahan lang siya ng batang to. Susuntok na sana siya nang biglang may sumigaw, tigil. Si Chairman Ning Donghao iyon, isang A-class big shot. Pinagalitan ni Chairman ang kanyang ngatauhan dahil sa hindi mayos na pag-asikaso sa pamilya ng biktima. Inabutan niya ng extra cash si Yi. Pero tumanggi ang bata, katotohanan lang ang habol niya. Nangako ang Chairman na iimbestigahan nila ang lahat para mabiyan siyang malinaw na paliwanag. Naniwala naman si Yi at umasang lalabas na rin ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Pero pilot twist binaliktad ang parents niya at siya pa ang sinisinggin ni yung milyong danyos. Hirit ni Ching Tian, kahit anong lahi pa yan, talagang laging api ang nga mahihina. Payo niya, magpalakas at mag-ipon ng fragments. Kapag malakas ka na, sisi na lang ang hustisya. Sinisini yang shadow energy ni Ching, kaya raw siya naging i-class na lang. Nagtataka rin siya, sasakupin daw ang katawan niya pero tinutulungan naman siyang mag-level up. Good o bad ba to? Isip ni Yi, kung bali ang multong to, asa pa siyang mag-S class. Sabi ni Ching Tian, tigilan ang daldal. Kung wala kang potential, hindi kita pag-aaksayahan ng oras. Sagot ni Yi, wala siyang sinasabi pero bakit parang high blood na agad ang multo. Dahil doon, mas lalo niyang inisip na baka sira ulo lang talaga ang kasama niya. Biglang may mission invite. Sa chemical zone, tinanong siya na lalaking nakasut kung bakit siya late. Malayo raw kasi, pero ang toto'y galing pa siya sa kabilang zone. Nakilala siya ni Uncle Hao. Binati niya si Uncle Hao. 5 taon na pala ang lumipas mula nung aksidente ng parents niya. Reklamo ng ibang kasama, akala raw nila VIP ang hinihintay nilang katuwang sa misyon. Yun pala, isang hamak na deadbeat monster lang ang darating sa harap nila. Sila Guer, Gusan, at Guda yun maklas mercenary na mukhang makontrabida sa pelikula. Mining mission lang daw ito kaya hindi na kailangan ng pro. Pero sigaw ni Guer, bilisan na, ang mission. Kumuha ang 60 kilograms na ice crystal ore sa lubang D-class rate zone. Samantala, napansin ni Yi na overkill ang 3 class para sa D-class zone. May isa pang misteryosong nakaroba. Amoy na amoy ni Yi ang bloodlust. Ramdam niyang walang matino sa magataong kasama niya. Dagdag pa rito, may nararamdaman pa siyang isa pang class presence na nagdatago sa loob. Isang lalaki ang nanunot sa phone. Aniya, kumpleto na ang ngalaruan, oras na para mga so. Siya si Blood Leopard, ang kinatatakutang second in command ng grupong Black Leopard. Pagpasok, tinanong ni Hao si Ye kung kailangan ng suite. Hindi na raw, handle na niya to. Asar nung isa, rare breed daw ang miner na to, o baka hari lang ng basurahan. Sabi ni Hao, huwag silang pansinin. Chill lang siya, hindi siya basta-basta susugot ng padalos-dalos. Napansin ni Yi ang mga halaman, parang sinadyang itago ang killing intent na nag-abang sa paligid. May dumaan sa harap niya, sa isip ni Yi, hindi na makapahintay ang stalker na to. Magtatago pa ba siya o susugod na? Sinigawan si Yi na bilisan daw ang paglakad niya. Bibilisan daw nila. Plano ni Yi na gamitin ang paligid para iligaw sila at mag-obserba. Binuhat niya si Uncle Hao at sinabing kumapit lang ng mahigpit dahil raratrat na sila. Reklamo nila, bilis nung bata. Pero hayaan na raw ang dalawang basura, deadball din ang mayan. Nakatambay sa puno ang isang red-haired na lalaki habang pinapanot ang makakapatid na Gu. Inisip niya kung naramdaman bang ang ibang kasama ang panganib na papalapit sa kanila. Boring daw ang laro kung puro tanga ang kasali. Ramdam naman ni Da na may mali. Simula nung pumasok sila,
Ramdam nilang may matang nakatitik sa bawat galaw nila. Wag praning. Sabi nung isa. Derang lang daw ito at sirang silang tatlo kaya sisif lang. Pero kinakabahan na si S, parang may dumaang lamig sa likod niya. Gusto na niyang umuwi. Sabi wag mataranta, pero biglang nanlaki ang mata nila. Si S, sinilo ng pulang PC. Kilala niya si Black Leopard. Sabi niya, Paps, bitawan mo na ko at pag-usapan natin to ng maayos. Sagot ni Black Leopard, panay daw ang asar nila sa Black Leopard gang. Wala nang tok-tok, upakan na to. Biglang hinila ang nga PC at shook, tatat ang katawan ni Sans. Nganga na lang ang dalawang nakakita sa eksena, nagbismode sida at sumugot, pero boom, nahuling red strings ang kamao niya hanggang mabalot ang buong katawan. Grabe, bumaon ang nga PC sa balat niya hanggang sa machop-chop na ang katawan niya. Saklap ngang ending niya, takbo si Kuya dahil sa takot. Tuwang-tuwa naman si Blood Leopard, trip na trip niya ang nga biktimang takot. Tinanong ni Hao, bakit mo iniwan yung ibang awaken? Inusisa naman ni Ye kung may nabangga ba siyang malakas. Sagot ni Hawal, bata lang ako, Paps. Imposibleng may ma-offen ako. Nagtaka siya kung bakit tinatanong to ni Ye. Revelasyon ni main character. Ang mission na to ay isang death trap. May gustong ibawon silang lahat sa lugar na to. Natatakot nako, behi, sabi ni Hao. Hirit ni Ye, kung may alam daw siya, ay spluk na niya agad na yon din. Biglang may sumulpot at sinigawan si Ye. Bakit daw nanahimik lang siya? Sisi sa kanya ang pagkamatay ng mga kasama. Sabi ni Ye, hindi naman useless yung error dahil lumabas ang tunay na mastermind bago pa man mategi ang lahat. Na high blood ang lodi mo. Anong sabi mo? Ulit ni Ye malapit na raw siyang mamatay. Palaban ang pek ni MC, gulat siya nang mahuli ng red strings. Sabi ni Blood Leopard, di niya akalain na interesante ang isang minor na gaya niya, inactivate na ni Ye ang ultimate shadow eye. Si Hao naman, halos mamatay sa takot nang makita si Blood Leopard. Nagmakaawa siya, par. Patawarin mo kami. Nga bata lang kami at wala kaming atraso sa'yo, promise. Pero no mercy si Blood Leopard. Noong nalasing daw kasi ito, nadulas ito at naispluk ang sikreto niyang di dapat malaman, rank CC Koya at may Blood Spider Silk skill. Kayang humiwa gamit ang high frequency vibration sa 10 metro. Pangako ni Hawal, dadalhin niya ang sikreto sa hukay. Hinding-hindi raw siya magsusumbong kahit kanino, promise mamatay man. Pero isa lang ang pinaniniwalaan ni Blood Leopard. Hao, ilag, babala niya, pero huli na ang lahat. Saklap, sapul sa balikat si Hao. Ang moto ni Blood Leopard, tanging mga patay lang ang marunong magtago ng sikreto. Napamura siya at gumanti agad. Nablok ang matira niya, pero bilip si Blood Leopard na may skills ang bata. Ngayon, di na siya nagtataka kung bakit napatumba nito ang pung na si Joting. May ibubuga pala talaga, pero hanggang doon lang daw yun. Muntik na siyang makalmot, buti na lang at mabilis na nakatalon siya. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Sabi ni Blood Leopard. Dito na ginamit ni Ye ang Shadow Enhancement. Sinubukang i-block ang sunod-sunod na atake, pero nahihirapan na ang Lodi Neo. Grabe ang pressure ng kalaban. Dahil distracted, nakalmot siya at tumalsik sa puno. Gustong lumapit ni Hao, pero pinigilan siya ni Yi. Stay back, dehado sila sa dikitang laban kay Black Leopard. Kailangan nang mag-isip ng bagong diskarte bago mahuli ang lahat. Pananakot ni Blood Leopard, deadball silang dalawa. Banat ni Ye, tingnan natin kung sino mauna. Sabay activate ng Ultimate Shadow Eye. Ginamit niya ang Shadow Morph Dagger, pero wale. Na-counter lang lahat ng moves niya. Ang hirap patumbahin ng Lodi. Inasar siya ni Blood Leopard, yun na yon. Marami pang bala siya, pero sayang at rank E lang siya. Biglang-bigla, lumitaw si Gusan mula sa lupa at pinuluputan si Blood Leopard. Akala ni Blood Leopard, sa dulo pa ito kikilos. Pero malas niya, ang skill niya, ang pinakamalaking kahinaan niya. Pagdating sa dikitan, teritoryo yan ni Blood Leopard. Pumulupot ang red string sa leeg at ulo ni Hu. Sa isang iklap, tatat siya nahiva. Chop-chop na naman. Shock siya na nadali lang ang rank C. Mas mahina siya, kaya ang priority niya ay makatakas na muna. Pero di sila hahayaang makatakas. Palalim na ang gabi habang ginagamot ni Ye ang sugat ni Hao sa tago. Nangako si Ye na itatakas siya. Pero sabi ni Hao, iwan mo na ko, Paps. Pabigat lang ako sayo. Inusisa ni Ye kung ano ba talagang ginawa niya para gustong-gusto siyang ipapatay ni Black Leopard. Anong ganap? Na-discover daw niya ang katotohanan sa pagkamatayng ng nga magulang niya. Biglang seryoso at firm ang boses ni Ye. Nagtanong pa siya ng malalim. Hoy Hao, ispluk mo na lahat ng alam mo? Sigaw ni Yi sa kanya. Umamin si Hao na di siya sure nung una. Pero ngayong pinapatay na siya, kumpirmadong may milagro kay Qui Hao. Bago ang aksidente sa minahan, hinalang ang tatay niya na may delikadong eksperimento si Qui Hao sa loob nito. Di niya akalain na makalipas lang ang ilang araw, nangyari na nga ang malagim na aksidente sa minahan nun. Pinagbintangan pa ang magulang niya na nagnakaw. Bakit di ka nagsalita? Umamin si Hao. Takot ako nun, hama na minor lang siya, kaya bawa mawalan ng raket. Pamilya ang nakataya dito, no. Dismayado si Ye. Paano raw nakuhang tumayo lang doon habang inaapi ang magulang niya?
Nilamon siya ng guilt kaya nagpakalasing. Nadulas ang dila. At doon na nagsimula ang malupit na trahedya. Boom! Biglang sumulpot si Blood Leopard. Binalot ng mga pamatay na sinulit ang buong katawan ni Ye. Wala ng oras. Humingi siya ng tawad at nanalangin na sana ay huwag magtanim ng galit si Ye. Sabog ang dugo. Napansin ni Blood Leopard na pamilyar ang bata. Anak pala siya ng dalawang sirengs. Sumugod ang villain para ituloy ang massacre. Pero hindi magpapatalo siya ng basta-basta. Isang malupit na slash. Nagulat si Ye habang tinatawanan siya ang kalaban. Exciting daw makitang nagliliparan ang laman niya. Hindi ka invincible. Sigaw ni Ye. Ginamit niya ang Shadow Morph para bumuo ng dambuhalang espada. Nakita niya ang butas. Kapag umatake si Blood Leopard, doon lumalambot ang depensa ng damuho. Lagot, napiktas ang ngatali. Nagulantang ang feline kaya mas lalo niyang pinaulanan ng atake si Ye. Grabe, handang makipagpalitan ng sugat ang batang to. Pero sa huli, napaluhod din si Ye sa pagod. Sagat na ang stamina niya. Akala ni Blood Leopard ay nagbubluff lang siya. Kahit medyo kinabahan ang loko, muling umatake ang nasinulit. Kung hindi lang daw erang si Ye, baka may pag-asa pa ito. Inasar pa niya si Ye na patayin siya. Habang humahalahak ang feline, lalong nangangalit ang tingin ng bata. Tuwang-tuwa siyang makita ang mukhang ngalanggam na ayaw sumuko. Para mas mangasar, may binunyak siyang sikreto. Tama si Hao, pero may kulang. Hindi aksidente ang pumatay sa mga magulang niya, siya mismo ang tumapos sa kanila. Sarap tinan ng galit ni Ye. Ganyan din daw ang tingin ng tatay nito nung pinapatay niya ang nanay niya. Napilitang manood ang tatay niya habang kinakatay ni Blood Leopard ang nanay niya. Sobrang brutal. Teka, bakit nasusunog ang makasinulit? Biglang sumabog ang nakakanginig na enerhiya mula sa katawan ni Ye. Biglang sumulpot si Ye sa likod niya. Kakatayin kita, bulong niya habang nangalit ang mangipin. Gaya ng inaasahan, galit ang naging panggatong ni Ye para gisingin ang natatagong Shadow Energy. System, level correction complete. Level up ang Shadow Enhancement niya into C rank Tier 2. Lakas, new skill unlocked. Shadow Jaunt. Pwede na siyang teleport sa kahit anong aninong konektado sa paligid. Anong klaseng milagro to? Gulat na gulat si Blood Leopard nang makitang naghil agad ang mga sugat ni Ye. Akala niya heal lang yun. Mas excited pa ang villain, mas masarap daw kasing pahirapan ang biktima bago tuluyang itumba. Ngumisi lang si Ye. Nagkakamali ka, sa ilalim ng maanino, ikaw ang biktima ko. Nagulantang si Blood Leopard. Biglang tumalon ang lakas ang bata, hindi niya ito inaasahan. Bilis! Nasa likod na niya agad si Ye. Pero kulang pa yun, kaya pinaulanan niya si Blood Leopard ng Flying Dagger Swarm. Balewala ang atake? Yun ang akala mo. Ginamit niya ang Shadow J, Flying Thunderstep para mag-teleport gamit ang kanyang armas. Nahilo ang villain sa bilis. Pero tiwala pa rin siya sa depensa niya. Kutsilyong laruan lang yan. Kantsaw niya. Muling humarurot si Ye. Sinong mayabangs na babasagin ko ang depensa mo? Tuso niyang banat. Alam kasi ni Ye ang toto hindi kayang paksabayin ng damuho ang atake at depensa ng sabay. Ang bilis ng mana thread niya ay nakadepende lang sa reaction speed niya. Yun ang pinakamalaking kahinaan niya. Hiniwa-hiwa ni Ye ang buong katawan niya. Napaubo ng dugo si Blood Leopard, talo ako sa bata lang. Ngayon, oras na para sa katotohanan. Ano ba talagang nangyari sa minahan nun? Magsasalita na sana ang villain tungkol sa nanay niya, pero biglang pinutol ni Ye ang braso nito. Aray ko, ubos na ang pasensya ni Ye. Anong gagawin mo? Hamon ng villain, sabay turo kay Kuishi bilang utak ng lahat. Nakatuklas pala ang tatay ni Ye ng isang madilim na eksperimento. At dahil takot silang mabuko, gumawa sila ng pekeng aksidente para iligpit ang magulang niya. Akala ng kalaban, matatakot si Ye sa NG Group. Pakawalan mo na ko pero bago pa siya matapos, tinikpas na ni Ye ang ulo niya. Wala nang daldal pa, hinding-hindi niya. Tatantanan ang sinumang may kinalaman sa pakpatay sa mga magulang niya. Giyera na to. Umuulan ng gabing yun sa NG Group headquarters. Nakita ni si Shihao na pasakay na ng kotse. Huwag kang padalos-dalos, babala ni Chintan. Kahit sirang na si Yi, baka kamatayan lang ang mahanap niya rito. Lalo na may nararamdaman silang malakas na arang na umaaligid sa malapit. Sobrang delikado nito. Alam ni Ye na lulan ng kotseng yon ang big boss ng NG Group at ang malakas na arang na si Ning Donghao. Buntot lang siya sa sasakyan habang pinapakalma si Qingtian, di raw siya basta-basta susugot, lalo't di siya bilib sa kwento ni Blood Leopard. Gusto lang niyang malaman kung si Shihao lang ba ang may pakana sa sinapit ng mga magulang niya, o damay ang buong NG Group. Kahit arang pa yang si Ning Donghao, wala siyang paki. Para kay Ye, dugo ang dapat nakabayaran sa utang na dugo. Napunta sila sa hideout ng Black Panther. Nagtaka siya kung bakit madaling araw na ay nandun pa si Shihao. May lalaking naka-trench coat na nagutos sa mga tauhan niya. Ingatan daw ang gamit pang eksperimento na dala nila. Agad na itinanong ni Shihao kung tepo na ba ang matandang si Hao. Ang sagot ang lalaki, nawawala si Blood Leopard at pati yung gate na dinaanan nito ay bigla ring naglaho. Pero para sa kanya, baliwala na kung mapatunayan man nilang deadball na ang target o hindi. Napaisip si Shihao kung anong nangyari kay Blood Leopard na isang sireng.
Hinala ng lalaki. Masyado nilang minaliit ang kanilang kalaban. 4 na tsireng advance ang nadidball. Gusto ni Sihaw na paspasan ang palilipat ng gamit para iwas sabit. Critical na ang stage in eksperimento ngayon, kaya bawal ang kahit anong palpak o abriya. Tinanong ng lalaki kung handa na ang datong. Kampante namang sumagot si Sihaw na walang dapat ikabahala. Patuloy ang pag-eavesdrop niya. Kumpirmado na, si Sihaw na ang salarin. Pero biglang naramdaman ng lalaking naka-trench coat ang presensya niya. Biglang sinunong ng lalaki ang kreta sabay sigaw ng sinoyan. Sa isang iglap, nawala siya. Nagtaka naman si Sihaw kung anong problema. Akala lang daw niya yon, pero ramdam niya ang matinding killing intent. Muntik nang mabuko siya, nagtago uli siya sa ibang crate. Bulong niya sa sarili, kulang pa talaga ang lakas ng isang tserang. Kinabukasan, nasa tapat siya ng building ng Chin Group ang negosyo ni President Qin Shaoxiang ng Longmen 3rd Street. Alam ni Qing Tian na hindi misyon ang hanap ni Ye ng ganun kaga, kaya tinanong niya kung anong pakay nito. Hanap niya ang third fragment at gusto ring malaman ang halaga ng weapon niya. May lumapit na babay para mag-assist. Sinabi niyang si Qin ang sadya niya. Pero tinanong siya ng babay kung may appointment ba siya. May isang babaeng sabi ang girl, bawal daw dito ang mangga ampas yupa. Imagine, tinawag pa niya sa panggalan ng Big Boss Lady. Kilala niya si Swing, pero todolay pa rin ang atemo sa harap ni Suching. Bakit daw di pa pinalalayas ang pulubing ito? Lumapit si Ye at nagtanong, ganito ba talaga katoksik ang welcome dito sa Longmen 3rd Street? Sagot ni Su, di raw counted na guest ang mga duka. Grabe, mas mababa pa raw siya sa aso ng mga Chin. Napaisip si Ye. Lahat ba sa Chin family ay sadyang mga may attitude at feeling main character? Nawalan na siyang ganang kontakin si Chinena at alis na sana, pero epal si Sue at ayaw siyang tantanan. Pinagutos ang pag-atake, pero boom. Isang shadow jaunt lang, bagsak lahat. Ngayon, hawak na ni Ye ang pangga ni Sue. Sigaw ang bruha, bitawan daw ang young master kung ayaw niyang makatikim ang baksi ang pamilya Chin. Hinagis niya si Sue sa babay kaya pareho silang semplang. Pinagbigyan lang sila ni Ye dahil kay Sein. Pero gigil na gigil si Sue, gusto na siyang itumba on the spot. Humarap si Ye na parang walang paki. Magpapatayan na sana sila nang biglang may pumagit na at hinarang silang dalawa. Tigil na yan, sabi nito. Isang silver-haired beauty ang lumitaw. Ang lakas daw ng loob ni Ye na gumawa ng gulo sa Chin Group. Sigaw ni Su, dead meat na raw si Ye. Siguradong. Pinatapon ng silver-haired girl ang kumag. Sabi ni Su, masyadong chill ang parusa sa kanya. Gusto niyang ipabali ang megabuto nito pero si Sue ang nauli. Uy pinsan, anyari sa'yo? Tanong niya. Sumabat ang baba, kunyari biktima dahil tinawak ang pangalan niya. Rumesba lang daw siyang Master Chin para sa kaniya. Sabi ni Chien, best ko to, kaya walang masama kung tawagin niya ang pangalan ko. Pinalayas niya ang mga feeling boss na guard at yung epal na babaeng employee. Ban na sila forever. Todo drama ang girl. Pinalala kay Chin na jowa siya nito at binigay na ang lahat sa kaniya. Binantaan ni Chien si Su na wag nang gagamitin ang Chin family para mang-scam, kundi, yari siya talaga. Pagkatapos, binati ni Chien si Ye. Pinaupo niya ito at nagsorry dahil sa epal niyang kamag-anak na nagbigay ng kahihiyan sa kaniya. Kri lang yan, no? Bawat pamilya naman, may sadyang pasaway na magkamag-anak. Ay uusir na sana siya sa loob, pero biglang may sumingit na staff. Pinapatawag daw si ate girl ng mismong president. Wait lang ha, babalik ako agad, sabi niya. Gelang, take your time, sagot naman ni Lodi. Tinanong niya kung urgen ba, pero wala raw sinabi ang boss kundi now na, as in kailangang pumunta agad. Pagkaalis nila, boom, block ang exit at may lumitaw na bigeting matanda. Sino ka ba talaga, ha? Tanong nito. Ginagamit niya ang ultimate shadow eye at Lu. Irang pala to. May skill pa na Eye of Deterrence na pampatigas ng tuhod sa takot. At teka, may Furious Thunder pa siya. Todo boost ang lightning stats at pati overall strength, lalong lumakas. Medyo kabado siya dahil dalawa ang skills na rank na to. Sir, baka may misunderstanding? Minor lang po ako, pahambal effect niya. Pero deep inside, nandidiri lang siya sa low tier mental attack na to. Overrated. Kahit shadow enhancement, walang talap. Pero si Lolo, nagulat. Bakit hindi man lang natakot itong batang to sa aura niya? Hindi ito ganun kadali, boy? Sagot ng matanda na may halong pangi-intriga. Biglang nag-release ng lightning attack. Pero suktang matanda dahil natank lang niya ang matinding kuryente. Berang strength ka man lang siguro, tapos magpapanggap kang bata lang? Hirit ng matanda. Anong pakay mo kay Chin? Tanong niya. Pero bago pa siya makapanakot, may sumigaw ng pangalan niya. Qin Shaoxiang. Si Chin pala. Kinurot agad ang tenga ni Lolo dahil sinadya siyang paalisin para lang ma-introgate ang tropa niya. Beast mode si ate, wala ka na bang magawa sa buhay? Sabay kalatkat palayo. Dahan-dahan lang anak, nakakahiya sa matao, sabi ni Daddy. Alis. Huwag mo na siyang kukulitin. Sigaw ni Chin. Doon na-realize niya na si Chin siyang pala ang boss ng Longmen 3rd Street. Agad na nagsorry si Chin Kaye dahil sa naging attitude ng tatay niyang overprotective. Mapaghinala raw talaga si Daddy Sam nga lalaki. Sabi naman niya, okay lang, ayaw lang naman niyang maskam ka nga ma-F-boy. Nagulat siya dahil parang kilalang kilala na niya ang tatay niya, pero ang totoo.
Mahirap hindi malaman. Nasa labas lang naman si Daddy ng glass door at isinisigaw lahat ng nasa isip niya. Gigil na pinalayas ni Jin ang tatay niya. Pagkalma na lahat, binigyan niya si Yeneki card na may 5 million pesos. Sana all. Kasi naman, yung material ng Great Sword na dinala niya noon, sobrang special daw pala. May appraisal muna bago ang final price, at okay lang yun kay Ye. Pero may iba pa pala siyang sadya roon. Naklabas siya ng fragment at naktanong kung saan pa ba pwedeng makahanap ng ganitong item. Sabi ni Chin, common lang itong unknown fragment na galing sa ibang dimension dati, pero ngayon, parang may buraot na pakyaw ng pakyaw nito kaya naging rare. Try niya raw sa auction ng Longmen 3rd Street. Nung nalaman niyang may nako-collect nito, hinala niya na may kinalaman ito kay Shihao. Plot thickens. Yung security naman, nag-report agad sa president tungkol sa mga background info niya. 20-year-old lang daw ito at i-rank ascendant pa nung nakaraang araw. Parang normal lang, di ba? Wala ring ma-detect na special energy sa katawan niya, kaya technically, minor category pa rin siya, pero mula irang naging sirang agad. Hinalan ng boss, nagtatago lang ng lakas ang batang to, biglang may tumawag sa phone niya, sinagot niya ang tawag at biniro si Old Huo. Oh, napatawa ka? Tanong naman ni Huo kung may stock pa bang ang Great Swords. Hindi raw siya sigurado, kaya tinanong niya kung ano bang maron at parang atat na atat siya. Gusto ni Huo pakyawin lahat. Itong matandang fox na to, bakit kaya interesado sa mga sandatang yun? May sikreto ba? Hindi raw siya pwedeng mag-spill ngang ti masyado, pero may pahiwatik siya. Sabi niya, yung material ngang espada ay pwedeng magpataas ng power level ng buong army nila. Grabe, game changer. Sa misteryong dala niya at sa maupe na weapons na gawa niya, lalong naguluhan si Xiao Sang sa pagkataon nito. Dumiretso siya sa auction at sa dami ng items, umasa siyang makakahanap siya ng kakailangang fragments. May nadaanan si. Sumbong niya ata, itong siyang master daw ang stalker niya kaya nag-resign siya para lang makatakas. Nag-promise si kuya na poprotektahan siya forever. Hag agad si ate dahil sa sobrang bait ni Fafa. Di niya gets na lutang si Jo kay Ye. Iniisip ni Jo kung nga pa rin ba si Blood Leopard. Nagulat si ateng nang makita si Ye. Paano raw nakalusot ang minor? Pero hirit ni Ye, ulyanin na raw siya. Nakalimutan na ba niya ang sampal premium ni Ye? Todo iwas si Jo. Pero ayun, may nabangga siyang bigatin. Si Manong Black Trench Coat lang naman pala. Sinabihan niya si Joe na kahihiyan lang siya sa Black Panther. Kuya Bao ang tawa ni Ting sa lalaking to. Nilakpasan ni Bao siya sabay banta na ang sampal sa tauhan niya ay sampal na rin sa buong Black Panther gang. Dinaganan niya ang balikat ni Ye para piliting lumuhod, pero matigas si Lodi kaya nakcrack ang sahe sa sobrang puwersa. Huwag ka nang umasa, di akalain ni Bao na ganito pala katigas ang batang to. Bumanat si Ting na di marunong lumugar tong si Ye, pero dumating si Kan at pinalalang teritoryo to ng Dragon Gate 3rd Street. Welcome naman daw silang gumastos ang sandamakmak na para dito. Babala niya, kung gulo ang hanap nila, bibigyan sila. Umatras si Bao at tumuloy sa auction habang tinanong ni Qian Sili kung okay lang siya. Okay lang daw siya. Paggalayo nila, chinutsismis na ni Bao kay Ting kung anong background ng bata at bakit sila mag-away. Sabi ni Ting, yan daw ang nagnakaw ng tribute sword at nagmamayabang pang ubusin ng buong Black Panther gang. Gulat ang lolo mo. Kwinyuhan niya si Ting sabay tanong kung sigurado ba siya sa pinagsasabi niya. Biglang eksena naman si Shihao at sinanong si Pao kung anong problema. Napatingin sila kay Yi at nalaman na target pala siyang Blood Leopard, kaya nakapagtatakang buhay pa ang Mokong. Isip nila baka natagini ang Blood Leopard, pero feeling ni Ting impossible yun dahil isa lang daw siyang basurang walang silbi. Diubra ang basurang to sa second in command. Namuhaan naman ni Shiha si Ye bilang yung lampang bata noong araw. Curious tuloy si Shiha kung paano to napasama kay Sena. Tinanong naman ni Ye si Shaan kung bakit siya sumulpot doon. Pinapatawat daw siyang tatay nito. Kinabahan tuloy si Ye, baka banatan na naman siyang ama ni Sean. Safe ka sa akin, di ka gagalawin ni Dad. Lumapit si Shihao sa kanila at sinabing di niya inaasahang makikita-kita sila doon. Hamak na trabahador lang daw si Ye sa minahan para lang pambayad sa mga utang niya. Loki lang tayo. Nilayasan sila ni Ye sabay sabi na di siya nakikipaklose sa mga big shot na executive ng NG Group na gaya nito. Depensa naman ni Shiha, utos lang daw ng higher-ups ang nangyari sa parents ni Ye at wala siyang magagawa noong oras na yun. Pero ramdam ni Ye na nahuhugas kamay lang ang Mokong sa mga nangyari. Alam daw ni Shihao sa puso niya ang totoo. Babala pa ni Ye, lalabas din ang katotohanan at may karma sa mga gumagawan ng kasamaan. Galit na sumigaw si Bao na kailangang maturuan ng matinding leksyon ang batang to. Pero pinigilan siya ni Shiha dahil teritoryo to ni Xiao Shang. Bawal gumawa ng gulo rito, pero dahil marami nang alam ang bata, kailangan na nilang magpadala ng tagaligpit para matapos na to. Gets na ni Bao kaya ayusin na niya agad. Sinamahan naman ni Xin si Ye sa tatay niya, habang nagumpisa na ang auction. Pinaiwan muna ni Seng si Ye para makausap ang tatay niya. Ay update na lang daw siya pag may kailangang gawin. Salamat Lodi. Curious siya kung bakit siya pinatawag ni President Xiao Shang na diretso agad ang banat sa kanya. Tinanong siya kung may mga armas pa siyang katulad nung pinabenta niya kay Sean noong nakaraan. Halatang gustong-gusto ni Xiao Shang ang masandatang Entropy Clan kaya siya talaga ang tinarget nito. Pero di siya basta-basta maglalabas ng marami. Delikado na, baka bumaba pa ang presyo ng may armas niya.
Samba lang daw ang pagkakakuha niya doon at dalawa na lang daw ang natitira sa kanya ngayon. Nag-offer si Xiao Shang ng 40 million. Bell 15 million kada armas. Di na masama ang presyo para sa ganitong deal. Pero hirit ni Ye, ang nga armas na to ay parang extra life na nalilitas ng buhay sa magaya nila. Anong gusto mo? Tanong ni Xiao Shang. Hirit ni Ye ay 25 million bawat isa. Beast mode tuloy si boss sa gulat. May yabang tong batang tua. Biglang pumasok si Qian at sinabing lumitaw na sa auction ang inaabangang item. Sinaway ni Qian ang tatay niya. No choice si Xiao Shang kundi sumunod at i-transfer agad ang 70 million. Tinuro ni Qian ang item na target ni Yi habang sa isip ni Xiao Shang, pinupay times tangina na niya ang bata. Start na ang bidding sa 7 million, naging 10 million agad ang presyo. Tapos ang participant number 6, biglang bumanat ng 15 million. Solid? Totungang nandito ang fragment. May 70 million na siya sa account kaya sure win na to para sa kanya. Nagbid agad siya ng 30 million para matakot ang iba. Pero aminin natin, masakit din sa bulsa ang ganoong halaga. May hihigit pa ba sa 30 million? Tanong ng host. Napansin naman ni Bao na katabilang pala nila itong si Ye. Naktaka siya kung bakit nakikisali ang bata sa bidding. Akala ni Ye panalo na siya, pero biglang nagbid ng 50 million si Xiao. Hinamon niya si Ye kung hanggang saan ang budget nito. Nag 60 million naman si Ye, pero sabi ni Xiao Shang, lugi na siya doon. Payo niya, wag nang ituloy ang bidding para di masayang ang perang kakakuha lang niya mula sa kanila. Sang-ayon si Qian, halatang nanggogoyo lang ang lalaking to para tumaas ang presyo. Noon, 10 million na ang pinakamahal, pero palaban si Ye kay Xiao para sa item. Sino kaya ang mas mapara sa Qin at NG Group? Sukatan ng bulsa to, Qin Group ang liyamado, pero deadma si Xiao Shang. Sabay bitaw si Xiao ng 70 million. Pinakita ni Ye ang kaniyang espada. Ito ang kaniyang alas para makuha ang loob nito, kulang pa ang barya ni Xiao Shang. Hindi sapat ang kaniyang para lumaban sa bidding. Sabi ni Ye, wag mag-alala si President. Mani lang sa kaniya ang gumawa ng maraming armas. Mukhang marami pa itong tinatago. 70 million going once. Sigaw na ng host, piningot ni Qian ang tatay niya. Ang kuripot daw. Siya na ang magbabayad ka pa na short si 70 million going twice. Hinila ni Chi si Ye. Bilisan mo, baka maunahan ka nga matanda. Ibang level ang mga super rich. Barya lang sa kanila ang 100 million. Nakakalula, 100 million bit niya. Pero tinapatan agad ni Xiao ka 100 million. Kailangan niya to. Humirit si Yen 300 million. Palitan lang sila hanggang umabot na sa 500 million, nagbubulungan na ang lahat. Mga bali na raw ba itong nag-agawan sa kapirasong fragment na to? Ginto ba yan o pride lang ang pinapairal nila? Mukhang bakbakan na to nga ego. Gigil si Bao sa bata. Pero sabi ni Xiao, wala pa raw sa liga nila ang batang to, biglang bagsak ng 1 billion. Natahimik ang buong room. 1 billion na ang bid ni number 2, halatang nang-asa lang ang kontrabida. Pero alam ni Ye, hindi basta-basta magtatapon ng pera si Xiao. Pinayuhan siya ni Xiao Shang. Kaya ba talaga niyang tapatan yun ng ganun karaming sandata? Sumabat si Qin, siya na raw ang bahala sa bayad. Bilisan mo, magbid ka na raw. 2 billion bid ni Y. Sabay tingin kay Shiha nang may nakakalokong ngiti sa kaniyang labi. Saan galing ang datong ng batang to? Galit na si Shiha. Siguradong galing kay Xiao Shang to. Imposibleng magkaroon siya ng 2 billion mag-isa. 2 billion for the third and final time. Sa huli, congrats kay participant number 9. Nakuha na niya ang misteryosong fragment na to. Tuwang-tuwa si Chan para kay Ye. Ang say raw makitang napapahiya ang ngaepal na kontrabida. Ehem. Sabi ni Xiaoan, nag-enjoy ng husto si Ye sa pakikipagbakbakan sa bidding Bawasan man ang naunang bayad, kailangan mo pa ring maglabas ng mahigit 70 pa na armas. Kaya ba? Sabi ni Ye, nagiging mahal lang naman ang isang bagay kapag bihira ito, pero kapag bumahan ang supply, hindi na uubra ang lumang presyuhan. Logic lang yan. Snap! Biglang lumitaw ang 100 na espada. Hanep, bilib si Xiaoan sa pagiging straightforward nito, astig ang lakas at kaniyang dating. Parang gusto ko na lang siyang maging boss Sabi ni Xian kay Yi, yayan mo ako next time ha? Gusto ko anje ganitong aksyon. Bet trip si Xiao Shang. Baka matangay ang pasuwi na batang to ang kaniyang pinakamamahal na anak. Tara na uwi, sabing tatay. Kaya naman, pwede na raw niyang kunin ang item. Salamat, sabi ni Ye. Pero bago umalis si President, nag-iwan muna siyang isang mahalagang babala. Huwag mong mamaliitin ang NG Group. Hindi mo sila kayang tapatan ng mag-isa lang, tandaan mo. Minsan, kailangan mo ang kakampi. Tawagan mo ako pag ready ka na. Samantala, may kausap si Bao. Boss, wala na si President. Ang bata na lang ang kukuhang fragment. Game na ba tayo? Hintayin nating lumabas siya ng Longman 3rd Street. Doon natin siya dambahin at yubusin. Bawal pumalpak ngayon. Kampante si Bao dahil may bitbit siyang 3 C-rank experts. Sure win to, garantisadong walang lusot ang target. Planong pulido para sa ating siguradong tagumpay. Nagmamanman si Xiao Shang sa akin. Gusto niya lang akong mapasunod kaya siya bumibida kanina. Pero kung hindi naman ako itatali, okay lang makipag-alyansa.
Dagdag puwersa rin yun sa laban. Arang lang si Xiao Shang. Basta makuha mo ang lahat ng fragments, shishif na S-rank ka na. Tinitigan lang siya ni Ye. Mukhang hindi pa rin ito kumbinsido sa mga sinasabi niya ngayon. Niwala naman ako, nakahanap lang ng timing para simulan ang test, pero ramdam ni Chingan duda pa rin to. Kaya naginarte siya na di parang kangkong lang ang nga S-rank, siyam lang ang S-rank sa mundo. Kung feeling niya patiks lang yun, gusto sana siyang hamunin, pero nanahimik na lang siya. Biglang napasok si Ye sa nakita. Yung apartment niya, liyap na. Takbuhan ang magatao. Biglang tumunog ang phone niya, babala ni John na susugod na ang mga-epal na Black Panther Gang. Sabi ni Ye, andito na sila. Gusto ni Chan na magtago muna siya, pero sagot ng bida, chill ka lang, ako na bahala. Eksena sitting. Sigaw niya, luhot. Baka maawa pa ko at di ko patayin pati aso mo. Ramdam ni Ye na minamaliit siya. Kakarampot lang na guns ang pinadala, akala siguro nila madadaan siya sa dami. Babala niya, mamatay kayo rito. Pero banat ni Ting, ikaw ang lilibing namin ngayon, boy. Tingnan daw natin kung paano lalaban ang isang irang sa tatlong tunay na sirang. Pinalibutan na siya ng ngamokong. Banat ni Ye, kahit Blood Leopard di ako napatay kayo pa. Yung yabang niya, nakakakaba. Pero sabi ni Ting, bata lang yan, wala yang binatbat, wag kayong magpauto. May sumugod mula sa likod. Pero biglang, poof, naglaho ang bida sa paningin nila. Lumitaw siya sa likod sabay batok. Sabi niya, tama ka, bata lang ako. Nga ang maloko, di nila nakita ang bilis niya, taranta si Ting. Sugot, utos niya. Pero, slash lang, tumba agad ang dalawa kay Ye. Sinakal niya si Ting. Gangster ka ba talaga? Takot ka sa isang hama na minor? Asar ni Ye. Nakangising paalala ni Ye, mahilig ka palang maglaro ng apoy, ha? Hinikpitan niya ang sakal kaya napaiyak sa takot si Ting. Dahil trip niya ang apoy, ayun, sinutshot ni Ye si Ting papasok sa nasusunog na apartment. Banta ni Ting, di katatantanan ni na Boss Koi. Bago na ihaw. Sagot ni Ye, susunod ko na sila sayo. Hintay ka lang. Eksaktong dating ni Chen at Enge bodyguard niya. Hala, okay ka lang ba? Tanong niya. Sabi ni Ye, gas-gas lang to, no biggie. Tinanong siya ni Chen, anong susunod na balak mo? Sila ang naunang mga way, kaya reresback ako. Desidido si Chen na tumulong, pero nagtaka siya kung bakit. Dati pa raw talaga siyang buisit na buisit sa Black Panther Gang na yan. Tapos dinamay pa nila ang tropa niya. Nagblues pa si girl, kaya lalong na-inspired si Ye na ubusin ang gang. Inaya siya ni Chen sa kanila. Dito ka muna hanggat wala ka pang malilipatan, sabi niya. Solo lang niya ang bahay, kaya pinapili siyan kahit anong kwartong trip niya. May napili siya, pero bawal daw dun. Hinarang siya ni Chen, pero huli na. Nakita na ni Ye ang girly na kwarto. Punong-puno ng stuffed toys. Bagay sayo. Hirit ni Ye. Akala kasi ni Chen, mababaduan si Ye sa hiliing isang tagapagmana ng Chin Corporation. Chill lang si Ye, normal lang naman yun sa babae. Ayun, kinulak siya palabas ni Jan dahil sa hiya. Inilig si girl nung sabihing mas cute siya kesa sa pagiging cold niya. First time may magsabi sa kanya nun, biglang kumalam ang sikmura ni Chen. Sobrang nakakahiya. Tawa lang si Ye, habang nagdadahilan ang dalaga, di ka magugutom dito. Sabay labas ni Ye yung snacks na baon niya para sa emergency. Nagtataka si Chen kung saan nanggaling yun. Parang yung nga sandata sa auction, saan ba niya kinukuha yun? Sagot ni Ye, magic lang yan. Paturo naman. Pilit ni Sen. Teka, may naramdaman siya. Uwi ka muna, sabi niya kay Jen. Bakit, may problema ba? Andun pala si Erpat sa damuhan, nagbubulong. Kapag di pa umuwi si Chen, lagot na, kakainin siyang buhay nung tatay. Sinita ni Chen ang tatay niya. Nung nakaalis na sila, sinara agad ni Ye ang nga kurtina. Safe sila rito sa Longmen 3rd Street. Biglang lumitaw si Chinten kasama ang mga fragments na nakuha nila. Curious si Ye kung anong koneksyon ng nga pirasong ito sa mga dimensional portal na sumusulpot kung saan-saan. Paliwanag ni King Tion. Ang tatlong fragments na yan ay bahagi lang ng gate ng isang alternate prison. Lahat daw ng portal sa mundo nila ay may kinalaman sa mga piraso ng kulungang iyon. Pumasok na sila sa portal. Dahil mukhang maalam si Ching Tian, tinanong siya ni Ye kung ano ba talaga itong alternate dimension. Bakit punong insectoids at beastmen dito? Sagot ni Ching Tian, lahat sila ay mga bilanggo lang rito. Ang akala niyang simpleng dimension lang, yun pala, isang dambuhalang kulungan mula sa kabilang mundo. Napunta sila sa isang disyerto kung saan sa sobrang lakas ng hangin, halos mabulag na siya sa buhangin. Tinanong niya ang tungkol sa mga bilanggo, pero sagot ni Ching Tian, malalaman mo rin yan pagkatapos ng trials. Narating nila ang isang toreng abot langit na tinatawag nilang Sky Reaching Tower. Ito ang pinakadabes na gawa ni Ching Tian at dito ay test ang galing niya, kahit mukhang ewan ang itsura nito. Sa mukha pa lang ni Ching Tian, alam mong weird ang test niya, lalo na sa mga tubong nakakabit sa tore. Mukhang mamahalin ang mga materyales nito, kaya naisip niya kung bibilhin kaya ito ni Xiaowang. Siguradong luluwa ang mamata sa dami ng pera kapag naibenta ito. Nairita na si Qian sa dami ng satsat pero nagtimpi siya dahil baka mabasak ang kaluluwa niya sa galit. Pagpasok nila,
Tinanong ni Yi ang tungkol sa trial at sinabi ni Ching na may 6 floors lahat ito. Sa hina ni Yi ngayon, swerte na lang kung matalo niya ang Shadow Wyvern sa first floor. Ito na ba yon? Tanong niya habang tinititigan ang Shadow Wyvern na wala man lang dating sa kanya. Ang liit nito at hanggang tuhod lang, parang butiki na mambubuli lang siya kapag pinatulan niya. Pero nagbabala si Ching Tian na siguradong mawawala rin ang tawan niya mamaya. Nung hinawakan niya, biglang nagliwanag ito at naglabas ng matinding aura sabay patalsik sa kanya, bagong info sa Shadow Knowledge Base. Isang alternate prison pala ito mula sa ibang dimensyon. Bawat kulungan ay may iba't ibang lahi, at isa na rito ang Sky-Reaching Tower na gawa ni Ching Tian. May 6 floors ito na puno ng mga tauhan ni Ching, gaya ng sirang Shadow Wyvern na may Shadow Enhancement. Pag-activate NG skill, bibilis at lulakas ito ng 600% habang lantad ang kanyang weakness. Ang lakas na 600% ay triple sa enhancement ni Yi. Kaya parang pirated version lang ang sa kanya. Sabi ni Ching Tian, talo pa siya ngapet niya sa tibay ng katawan, bagay na di niya matanggap. Umiwas siya sa atake at nilabas ang kanyang makutsilyo sabay isip na mas maraming blind spot ang dambuhalang kalaban. Pinaulanan niyang saksa ang likod ng Shadow Wyvern pero parang wala lang ito sa halimaw. Nagulat na lang siya sa sobrang kunat at tibay ang depensa ang butiking ito. Inasar pa siya ni Ching na parang kiliti lang ang atake niya, kaya napagamit ulit siya ng Shadow Enhancement. Sabi ni Ching, pag di mo yan na amo, ligwak ka sa trial. Paulit-ulit ang hiwa ni Yi pero no damage pa rin. Napansin ni Ching Tian ang pagrefine ni Yi sa Shadow. Kaya mas lalo pa niyang nireo pang tindi ng laban. At bukod pa roon, gutom na rin ang alaga niya kaya sinabihan niya itong kainin na si Yi. Kaya naman kumaripas itong ang takbo. Tulolaway ang Shadow Wyvern habang humahabol, kaya natanong ni Yi kung lulong ba sa droga ang alagang ito. Paliwanag ni Ching. Pagod na kasi ito at si Yi ang nakikita niyang pagkain para magka-energy uli. Reklamo ni Yi, madaya. Laban daw ito pero bakit puro pangangagat ang alam ngang halimaw na to? Dahil gutom ang kalaban, ginamit niya ang kanyang ultimate move ang pagagas na zandamakmak na chicken legs. Nasalo nito ang manok at habang sarap na sarap, agad niya itong itinali. Tagumpay ang plano, tol. Shadow Wyvern, namo na. Bukas na ang akses para sa susunod na palapag ng tore. Dismayado at hiyang-hiya si Ching Tian sa alaga niyang patay gutom na nakuha lang sa fried chicken. Sinabihan ng system si Yi na nakuha na niya ang authority para sa alternate prison gate. Ano raw yun? Sabi ni Ching, kapag napuno ng energy ang bawat fragment, magiging portal na ito papunta sa alternate prison. Bill, kapag may fragment ka na, pwede ka nang mag-open ng portal kahit kailan mo gusto. Ang lupat ng skill na nakuha niya sa first floor pa lang, kaya paniguradong mas bongga pa sa itaas. Feeling ni Ching Tian, masyado nang mayabang si Yi dahil lang nakalusot siya sa first floor gamit ang pandaraya. Kaya naman, pinatitira na niya ito sa second floor para mahirapan sa mga bantay na utusan lang daw doon. Ramdam mong may masamang balak ang matanda, at siguradong mas malalaking halimaw ang naghihintay sa loop. Sa logic lang, kung malakas na yung pet sa unang palapag, paniguradong bibiro ang second floor, kaya pinatingin muna ito sa kanya bago siya tuluyang sumaba. Sabi niya safe too, pero pagbukas niyang pinto sa second floor, halos lumuwa ang mga mata niya. May Thunder Serpent, Hydro Turtle, at Lava Minotaur. Servants ba talaga ang tawag sa mga dambuhalang to? Biglang zumugod ang mga monster. Buti na lang mabilis ang reflexes ni MC at agad siyang nakatalon palayo. Trap, sealed na ang entrance. Sigaw ngang Thunder Serpent King, patayin ang lapastangang nang hihimasok na yan. Shadow J plus Shadow Enhancement. Kumaripas ng takbo si Lee patungo sa pinto gamit ang kanyang bilis. Suwak sa loop, pagkasara ang pinto, nakahinga rin siya ng maluwag. Muntik na yon, grabe, nananadya ka ba, Chingan, sinungaling. Pero hirit ni Ching, hindi raw siya nagsisinungaling mga utusan lang daw talaga yon. Sabagay. Mahina lang daw kasi yung amo. Hamon ni Yi. Ano naman ang silbi ngang Lava Minotaur na yan? Sagot ni Ching, hita lang daw yun? Yung Thunder Serpent King? Tanong ulit ni Yi na nawiwindang na, source lang daw ng kuryente. Ang Hydro Turtle. Mop lang daw ng sahig. Grabe. Ginawang appliances ang mga boss. Pati Otherworlders tinanong na ni Yi. Utusan lang din daw sila para sa mamabibigat na gawain at errands. Todo ngisi si Chian habang si Yi ay speechless. Biglang may notification may paparating na arang life form. Sila Xiao Xiang at Sein pala yun. Napasugot sila bigla, ano kayang kailangan ng mabigating to? Balita ni Xiao, naitumba raw ni Yi ang Black Panther Gang. Target na siya ngayon ng ngalinta na yun. Kaysa maghintay na mabulaga, minabuti ni Yi na siya na ang unang umatake at gumanti sa kanila. Bakit nga batikom ang bibig ni Xiao kahit ginugulo na sila ng Black Panther? May malalim na dahilan to, takot siyang masira ang balanse. Tama si Yi may tatlong malalakas na puwersa na nagbabantayan sa buong Hichong. Si Wian Chao, ang hari ng politika, habang si Ning Donghao naman ang humahawak sa buong ekonomiya. At itong si Xiao Xiang, siya ang bida na pumapangalawa sa kanila pagdating sa kapangyarihan at yaman. Kahit sugdulan ang galit niya sa pang-api ng Black Panther sa mga negosyante, kailangan niyang magtimpi muna. Kapag kumilos siya laban sa magunggong na yun, siguradong may malaking gulo na mangyayari sa lungsod. Una, baka makampihan si Ning Donghao at Wu Tianho para tapatan ang puwersa niya sa labanan. O kaya naman,
Pareho silang hihinanining, at si Wian ang papapal na mahari sa buong Haichong. Straight to the point si Yi. Ayaw mo bang madamay ang pamilya Chin sa gulong ito, di ba? Ngumiti ang matanda. Gusto niyang si Yi at Sein ang bumuo ng bagong tropa para ubusin ang Black Panther. Proxy war ba to, President? Tanong ni Yi. Mukhang gagamitin silang front para hindi madamay ang matatanda. Bilip si Xiao talino ni Yi. Siya ang bahala sa pondo at tao, basta si Yi ang bahala sa execution. Safe ang laro. Walang makakakilos ng basta-basta. Kahit pumalya, may backup at proteksyon pa rin silang matatanggap. Hanep, isang gabi lang, nakabuo na agad yung ganito kalupit na plano ang presidente. Iba talagang gituzo. Labak man sa loob niya, mapilit daw ang anak niya na tulungan si kaya wala na siyang magagawa. Anong gayuma pinainom mo sa anak ko? Biro niya. Siya na nga naglabas ng pera, baka maagaw pa si Sein. Lugi raw siya. Gusto na lang niyang itapon si sa malayo at ilayo ang kanyang mahal na anak. Nadidiri ang mukha ni. Sana naman wag mo masyadong ipahalata yang nga iniisip mo, President, hirit niya. Pinalabas na ni Sein ang tatay niya at nilok ang pinto. So, anong susunod nating move, Yi? Mission mo doon. Balak niyang ubusin ang lahat ng komisyon sa bawat dimensional gateway na pwedeng pasukan. Iikutin nila ang bawat sulok ng Haichen. Agad namang kumilos si Sein para asikasuhin ang lahat ng arrangements. May mala demonyong nisisi habang inisip ang mga fragments na makukuha niya. Malapit na silang maging invincible. Bilang na ang oras ng Black Panther. Kinabukasan, ipinakilala na ni Sein ang ma-elite na pinili niya. Sila ang bumubuo ng Shadow Gang sa ilalim ni Yi. Greetings, Chief. Sabay-sabay na bati ang mga sundalo. Dahil mabagal mag-isip ngang pangalan si Yi, si Sein na ang nagbansak nito based sa kanyang shadow powers. Bagay naman daw ang pangalan. Lahat sila sirang isang pursang hindi dapat minamaliit kahit saan man dalhin. Curious si Yi, bakit kailangang may maskara pa ang lahat? Mukha raw silang mga secret agents, para hindi mabuko ang identity at maging kultinan. Yun daw ang sabi ng fashionista nating si Sein. Biro ni Yi, bakit tamat lang mag-drawing ang artist? Seryoso na, simulan na nating nakawin ang nga trabaho. Target nila. Lahat ng misyon ng Black Panther Gang. Kayang-kaya ba nila to kahit sa dami ng mga kalaban? Kampanta siya dahil nga mamahaling gamit lang naman daw ang titirahin nila. At para sa iba, may laro siya. Maya-maya, isang tauhan ang grabeng nasabon ng nga bossing. Tinawag siyang basura dahil naisahan sila ang baguhang Shadow Gang sa mga misyon nila. Sinigawan siya ni Bao. Alam na raw niya ang gagawin. Dapat pinalikpit na lang daw ang ngato agad. Sabi ng tauhan, di raw nila kaya. Sa buwisit ni Bao, kwiniyuhan siya nito at nanlilisik ang nga mata. Kasi naman, laging 5 level C ang nilalabas ng Shadow Gang, kulang na kulang sila sa ganoong kalakas. Dito na kuryos si Bao kung saang lupalop bagaling ang grupong ito. Utos niya, gumastos ng malaki. Bumili ng exploration slots para mahanap at makuha ang target nila. Pero sagot ng tauhan, nakuha na raw ng na misteryosong tao ang lahat ng slots para sa susunod na trip. Sumabo na sa galit si Bao. Wala raw siyang paki. Kahit magnakaw pa, kailangang makapasok ang matao niya. Babala pa niya, kapag pumali ang chance na to na yumaman, lagot talaga ang tauhan sa kanya. Kumaripas ang takbo ang tauhan. Kinabukasan, chill lang sina Sean at Ken habang may katsismisan sa phone. Balita niya, nagbayad ng pagkamahal-mahal ang Black Panther Gang para makuha ang mga hawak nilang exploration slots. Tanong ni Sean kay Ye, paano mo nalamang kakagat sila sa pain natin? Alam ni Ye na di nila palalampasin ang malaking kita ngayong season. Pero si Chien, litong-lito pa rin. Pinaliwanag niya na may mga unwritten rules o bawal na galawan kasi sa mga mining sites. Para kumubra ng extra, itinatago ng mga kupal na managers ang mga high-quality ore para sa sarili nila. Ginagamit nilang palusot ang maintenance para i-smuggle palabas ang mga nakaw na gamit at ibenta ito. Dati, tumatanggap ang Black Panther ngang misyon para mag-ispya at ituro kung sinong nananakawan nila. Dahil nakaw ang nagamit, walang nakripot sa pulis. Pero ngayong sarado na ang diskarte nila, kaya no choice sila kundi magbayad ng mahal para makasabit sa mga alternate dimensions. Napaisip si Khan, kahit mahal ang benta nila sa slots, parang barya lang yun kumpara sa kikitain ng gang. Maliit na halaga lang daw yun. Pero ngumiti si Ye, dahil mas malalim pa ang plano niya. Hindi naman daw nasayang ang mga nakaraang adventure ni Ye sa iba't ibang dimensyon. Nagpakita siya ang portal. Markado na niya ang lahat ng butas sa Haiche at kaya niyang magbukas ang pinto. Kaya ang kailangan lang nilang gawin, bantayan ang ngabumiling slots para malaman ang target ng Black Panther. At kapag nahanap na sila, oras na para risbakan at pabaksakin ang ngamukong nato, napakahenyo. Ayaw niya na kumalat ang sikreto, kaya pinapili niya si Chien ng ilang tropang mapakakatiwalaan. Gusto ring sumama ni Chien. Feel na feel niya kasi ang pagiging bida at paggawa ng tama, napangiti siya at pumayag. Sabay silang susugot para tapusin ang kasamaan ng gang. Sa loob-engen kabilang dimensyon, may dumaang truck. Akala and driver, yayaman na sila sa dala nilang kargamento. Pinangakuan siya ni Wang ng balato. Pero biglang may matulis na bato sa daan na biglang humaba. Nalito ang dalawa. Parang nasibat na bato ang biglang naksulputan sa paligid nila. Grabe ang yugyok sa likod hanggang sa bumangga sila. Dali-daling bumaba si Wang para i-check ang kargada.
Biglang sumulpot ang isang lalaking naka-brown suit at sinabing, "Chill ka lang, ayos na ayos ang lahat." Pinalutang niya ang ngabato at nagbabala na may problema sila. Pinagbabato niya ang ngamokong, pero di niya sila tatantanan. Di pa raw tapos ang laro niya, biglang dumating siya. Siya na lang do ang kalaro nito. Gamit ang Shadow Jaunt, sumulpot siya sa likod. Sumugot siya habang nananermon. Nagulat ang lalaki sa bilis ng ating bida. Gagamit sana siyang bato, pero huli na, hawak na niya ang mukha niya habang sinasabing masamang pumatay. Ipinako niya ang ulong lalaki sa poder. Sholokos nginpokt, bumaon talaga ang bunggo nito. Nagtanong ang lalaki kung sino siya, nagbabala na wag siyang gagalaw kung gusto pa niyang mabuhay. Kasi upakan siya ng mga tropa nito. Pero laking gulat niya nang makita ang na level D na resback. Tanong ni Shan, anong gagawin natin sa mga to? Itutumba na ba natin sila agad? Sagot niya, wag muna. Masyadong madali yun. May mas matindi akong plano. At napangangana lang ang lalaki. Utos ni Ye, sabihin kay Bao na sila nga siya dugang ang may pakanangang gulo sa ospital. Sugatan ang tauhan ni Bao kaya nangit-ngit siya sa galit. Paanong lumakas ng ganon ang hama na minor? Sabing sekretarya, ang nakakapagtaka ay mukhang walang galos ang matauhan nila sa labas. Pero sa loob, durok-durok ang mabuto sa buong katawan nila. Grabe ang lala, 5 milyon kada tao ang pagaling. Sa 60 tauhan, 30 milyon agad ang lilipat sa bulsa ni Bao. Biglang may balita. Tumba rin ang dalawa pang team. Sino ang salarin? Walang iba kundi siya. Paanong nangyari yun? Ang layo kayang 3 alternate dimension sa isa't isa. Kahit lumipat pa siya, impossible namang magpakita siya sa lahat ng lugar ng sabay-sabay. Pinakita ang video, tuntungan ni Ye ang ulo ng isang tauhan habang nagsisigawan ang iba sa takot. Tumingin si Ye sa kamera. Hoy, lihim mo ba akong pinifilman? Tanong niya nang may ngisi. Nanginig sa takil yung mukuha. Mensahe ni Ye kay Bao sa video. Ang hihina ng maalipores mo. Hinamon niya si Bao na lumabas. Alam niyang butas na ang bulsa nito sa pagpapagamot ng ngatauhan. Sa sobrang put, dinurog ni Bao ang tablet. Papatayin kita sa warehouse, sumpa niya. Nagtaka si Chan kung bakit sila nandun. Nasundan na raw ni Ye si Shiha sa Black Panther warehouse. Ilang araw na silang panggulo sa mga plano niya, kaya kailangang maturuan ng leksyon. Plano ni Chan, lusubin ang warehouse habang wala si Bao. Ito na ang perpektong timing para resbakan sila. Biglang tumunog ang phone. Balita, nakaalis na si Bao papunta sa ikatlong alternate dimension. Numero 3. Bantayan niyo silang maigi. Sabi ni Ye kay Chian, si Bao na mismo ang susugot kaya bawal pumalya. Guguluhin ko si Bao para bigyan ka ang oras. Birang si Bao, kaya gusto ni Chian na isama si Duano. Pero tumanggi si Ye. Hindi naman siya makikipagbagbakan ng harapan kaya walang dapat ipag-alala. Medjiging sa gabal lang si Duan Owl. Gamit ang gate, mabilis siyang makatakas kung malupit man sa peligro. Mag-iingat ka, paalala ni Chian sa kanya. Pagkapasok sa gate, abala ang mga tauhan ni Bao sa pahakot ng mga nakaw na gamit. Sabi ngang isang blonde, Boss Bao, ikaw talaga ang pinakamalakas. Ni hindi makaporma ang grupo ni Ye. Kumpiyansa si Bao na hindi ubra ang isang minor hanggang sa may naramdaman siyang kakaiba sa paligid. Sino yan? Sigaw niya. May isang tauhan ng nasasakal, at doon na nagpakita si Ye. Bilip ako sa pakiramdam mo, Bao puri ni Ye habang ginagawang hostage ang lalaki. Bakit nanginginig kayo? Hamak na minor lang ako, di ba? Nagmakaawa ang lalaki kay Bao na iligtas siya. Huwag kang gagalaw, babala ni Ye. Kung ayaw mong maputulan ng ulo ang tauhan mo. Pero nagpakawalang ang 5 ball si Bao. Mamatay na kayong dalawa. Sigaw niya ng walang awa. Habang nasusunok ang lalaki, biglang nawala si Ye. Ramdam ni Bao na nasa likuran na niya ito. Anong klaseng boss ka? Sariling tauhan? Pinapatay? Biro ni Ye. Muling umatake ng apoy si Bao. Mintis na naman. Tauhan na naman niya ang tinamaan. High risk joke pala ang maging tauhan mo, Bao. Pinigilan si Bao may iba, pero wala siyang pakialam kahit maubos ang mega ito basta mapatay si Ye. Gumamit siya ng fire tornado para ubusin ang lahat. Nagtaguhan ang natauhan niya para hindi madamay. Habang nakakagulo, kalmado lang si Ye at nagtago sa likod ng malaking bato para umiwas sa apoy. Lumabas ka riyan. Hamon ni Bao. Napagtanto ni Ye na malakas ang bireng kaya minabuting umatras muna. Excited na akong makita ang muka mo pagbalik mo. Gabi na sa warehouse, at puro sigawan ang maririnig. Ang salarin, ang sadogang at ang pangganay na miss ng pamilyang Chin. May bitbit silang dalawang bereng at maraming sireng. Walang nagawa ang natauhan kundi ang manginay. Sinuno ni Bao ang nagmakaawang tauhan. Alam na niya kung bakit biglang lumakas ang kampo ni Ye, dahil yun kay Sein. At dahil doon, hindi na siya magdadalawang isip na maging malupit at walang awa. Tapos na raw ang usapan sabi ni Shiha, pero hindi papayag si Bao. Milyon-milyon ang nawala sa kanya. Anong balak mo? Tanong ni Shihao. Gusto mo bang magpahiram akong getaw para magdeklara ng giyera sa Magakin? Hindi dahil wala si Xiaowang ay pwede na silang mambastos. No, tachi-tachi muna tayo, tol. Critical moment ng experiment nila kaya kahit anong inis ni Bao. Kailangan niyang lunukin ang pride niya, ayaw paawat ni Bao.
Kahit isang segundo lang, baka makapatay na siya bago lumayas na Haichang, nakiba bigla ang aura niya, pinagtripan siya ng mga monsters habang binantaan ni Shiha. Kung gusto raw niyang mamatay, ititiklop siya nito. Binalaan siya ni Shiha na wag sirain ang malaking plano dahil lang sa barya-baryang pera. Pag nag-success ang experiment, siya pa ang unang tutulong na ubusin ang pamilyang Chen. No choice si Bao kundi umoo, pero deep inside, nanggigigil siya. Deadma lang si Shihao kasi hindi naman sa kanya yung nawalang datong. Feeling niya kasi, maliit ang tingin sa kanya ni Shihao pagdating sa pagawak kay Sin. Samantala, sa loop ng pulang kotse, todo puri si Shin Kai. Bilisan daw dahil miss na ni girl ang bida. Namula bigla si girl. Deni pa siya, pero sabi ni Al, 24 times na niyang binanggit siya simula pagising. Friend lang daw, we? Pero biglang nabulabog ang kilig dahil may dambuhalang truck na papunta sa kanila. Sinalo ni Ao ang impact para protektahan si Chin. Niyakap niya ito ng mahipit bago sila tuluyang banggain ng truck. Sumambulat ang tubig at nagmistulang fountain. Kumaripas agad ng takbo ang mga guards para iligtas si Shin. Ligtas naman ang young miss, pero habang pinapanut nilang magliyap ang kotse, may biglang sumulpot sa likuran. Nararamdaman ni Chin ang panganib. Si Bao pala yun. Masyado raw mayabang ang lalaking to para sumugot ng kakaunti lang. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Nanlambot at sumakit ang buong katawan niya. Mukhang may halo ang tubig sa truck. Basang-basa silang lahat sa fountain na yung kaya sila nahilo. Sigurista si Bao. Nilantat niyang ang tumagas palang tubig ay kamandak mula sa isang phantom spider. Todo porma si Bao at ang mga tauhan niya dahil nakapayong at raincoat silang lahat. Kahit arang hunter. Tulog ng 10 hours sa lason na to. Tumba na agad ang lahat ng guards ni Sin. Takbo, Miss Sin. Pero huli na ang lahat dahil sinakal na ni Bao ang loyal na bodyguard. Sinilaban siya ng buhay ni Bao. Wala raw talagang magandang kinabukasan ang mga loyal na aso. Habang pinapanood ni Sin ang trahedya, si Ye naman ay busy sa training. Suwabe ang pag-slash niya gamit ang Shadow Jaunt. Wasak ang mga kahoy. Napansin ni Ching Tion na nag-level up na talaga ang skills ng 18 bida. Siyempre, chirang na yata to, pero biglang na-interrupt ang training niya dahil may tumawag sa phone. Akala niya si Chin ang tumatawag. Inasar pa siya ni Chian kung malakas na ba talaga siya ngayon. Pero nang makita niya ang screen, nagdilim ang paningin niya. Nabitawan niya ang kanyang dagger sa gulat. Nanggigil si Yi nang makitang sabunot ni Bao si Chin. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa kanya, ha? Sabi ni Bao. Nakasalalay kay Yi kung gaano ba talaga kahalaga sa kanya ang dalagang ito. Dalawa lang ang pagpipilian. Magdala ng 1 billion ransom, o panurin na lang siyang mamatay sa torture. Gustong sumigaw ni Chin na ambush lang to, pero hindi nagalawang isip si Yi. Saan daw ang takpuan para sa pra? 1 billion sa loob ng 1 hour. Sa warehouse daw at dapat mag-isa lang siyang pupunta dun. Huwag daw magsusumbong sa mga Chin kung gusto pang mabuhay si Chin. Pinipigilan siya ni Chintan pero hindi niya maiwan ang tropa. Malay ba nila kung sino talaga ang matatapos at mamatay sa warehouse na yun? Dumating na si Ye. Aminado si Bao na may guts din ang lokong to. Nasaan ang datong? Pero kailangang makita muna ni Ye si Chin. Pagbaba ang crane lift, nagulat si Ye sa nakita niya. Nakabitin si Chin at may busal pa. Agad binuksan ni Ye ang storage space niya para ilabas ang bundle ng pera. Solid, legit daw ang prasabi nga tauhan. Oras na para pakawalan si Chin gaya ng usapan nila, pero budol pala si Bao. Hinintay lang daw niyang makita ang pera bago ito tuluyang tapusin ng tuluyan. Akala ba ni Ye makakaalis pa siya? Masyado raw siyang inosente. Pero alam na ni Ye na gaganito ang kontrabida. Click! Biglang lumiwanag ang mga pera at sabay shadow jaunt ni Yi. Boom! Sumabog ang lahat ng cash. Nabitawan ang lahat dahil sa usok. Nasaan na ang kupal na yun? Pero biglang sumulpot si Ye sa likod niya. I was sa dagger sabay pakawalan ng fireball. Hindi raw tatalabang mga cheap tricks na yan kay Ye. Di ka ba tinuruan na delikadong maglaro ng apoy? Isang malakas na ihip ng hangin at panibagong sabog ang yumanik. Halos lumuwa ang mata ni Chen sa kaba nang maputol ang lubid huling hantungan na ba niya to. Pero teka, akala niya tepok na siya, yun pala nasa bisik na siya niya habang sakay nga astig na shadow wyvern. Napanganga si Bao. Isang lumilipad na dragon ang humaharurot papasok sa alternate dimension. Doon niya napagtanto na itong batang to, sadyang maraming baong pasabog at diskarta. Gigil na sana siyang sunggaban ang lahat, pero balitang bata niya, lampas kalahating tropa nila ang baldadona. Habol, sigaw ni Bao. Kahit pilay, pilit nilang nireng ang dimension para hindi makapuslit ang target nila. Pagpasok ni Ye sa dambuhalang tour. Panic mode si Sen dahil nakasunod ang Black Panther gang pero si Ye. Chill lang. Gagamitin ko ang mga basagulirong dyan para sa plano ko. Enehisi ni Ye sabay tago kay Sen sa Wyvern. Nakalinlangan si Sen pero tiwala lang. Sadya palang iniwang bukas ni Ye ang pinto para gawing pain ang mga kalaban. Wala naman sa rules na bawal huminging tulong sa iba para tapusin ang second level, di ba? Pangasar ni Ye. Lupit ng diskarte mo, laging may butas, komento ni Ching. Sagot ni Ye, sobrang katakam-takam kasi ng reward dito. Isang armor na kayang humarang ng arang katak? Solve na. Pero bigla siyang sinalubong ng naglalagablab na apoy. Oh, ba't parang takot kayo? Biro ni Ye. Akala nila corneret na siya,
pero wala siyang balak tumakbo. Ligtas na si Shen, kaya oras na para turuan ng leksyon ang naepal na to. Humagalpak si Bao. Nababalik ka na ba? Mag-isa ka lang boy, utos niya sa mga bata niyang huwag matakot. Tapusin ang batang yan, sunod si Chan. Pagkatapos, pagpipistahan natin ang senyorita ng pamilyang Chin. Demonyong pangako ni Bao. Sa dami, panalo kayo, amin ni Ye. Pero sa bakbakan, tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Hoy mga repa, labas na. May mga bisita tayong gustong magpa-picture. Tawag ni Ye sa kanyang nga alaga. Pagbukas ng pinto, bumulaga ang Lava Minotaur at Thunder Serpent. Salamat sa pagsama sa akin sa challenge na to. Nanghay ang Black Panther Hang. Sukhot ang makadambuhalang monsters at parang ipis na nabulabok ang makatauhan ni Bao. Nag-ipon ng chakra si Bao at napakawala ang higanteng fireball. Wasak ang ilang monsters na nahagip ang apoy. Tuloy ang apoy kay Ye. Ultimate move agad. Ginamit niya ang Shadow Morph at ginawang dambuhalang maso ang anino. Gusto ko yung gigil na gigil ka. Bulong ni Ye sabay hataw sa fireball para sumabog ito sa gitna. Grabe, ang bigat. Muntik na siya doon. Berang katak pa lang yun pero ramdam ang kianik at tilamsik negapoy. Kampante pa rin si Bao. Sa tingin niya, sa kalagayan niya, hindi na nito kakayanin ang susunod na banat. Isang beses lang ang kailangan ko, sagot ni Ye. Tingin ka sa paligid, Lodi. Napaligiran ka na. Laruin niyo muna siya, alis lang ako. Biro ni Ye bago tumakas. Inis na inis si Bao na scam na naman siya. Layuan niyo ako, sigaw ni Bao habang nanununtok. Sunok ang bawat bis na dumidikit sa nagbabaga niyang kamao. Putok na ang ugat sa ni Bao sa tinding ang galit. Ye, dudurugin kita ng pino, promise yan. Habang sa core area, sinisiguro ni Ye kay Chingan kung totoo ba ang sinasabi nito o budol na naman. Sigurado kang may armor dito na kayang sumalag na rang? Bakas kam yan ha? Tanong ni Ye. Walang rason si King Tion para magsinungaling. Reward yan sa level 2. Pakumpirma niya bago may biglang lumitaw. Isang nilalang ang lumuhod si Steward Jiming. Nakiusap si Chin Tion kay Ye na tulungang iburol ng mayos ang Steward. Sige, pagkatapos nating iligpit ang Black Panther, payag ni Ye. Natahimik si Ching Tian, tila may malalim na alaala. Papunta na sila sa armor nang biglang tumindi ang balahibo ni Ye. May kakaiba na namang presensya, dun bumulaga ang shadow armor na sinasabi ni Chingyon astig at tila may sariling buhay. Hindi naman pala pangit gaya ng inisip ko, komento ni Ye. Pero sa isip ni Chingan, tier 2 lang ang batang to, kaya ba, kahit tier 3 pa ang bata, mahirap pa ring paamuhin ang armor na may depensang pang-arang. Oh, ba't ang lungkot mo? Pansin ni Ye. Wala to, kunin mo na ang reward mo, sagot ni Chingan. Pansin ni Ye, nagiging emosyonal na itong si Chingan. Biglang gumalaw ang armor at sinakal si Ye. Ilang taon na ang lumipas. Hindi ko akalaing babalik ang aking Panginoon, wika ang armor. Isang heterum pala ito. Ginamit nito ang birang skill na soul refinement. Anong nangyayari? Gulat ni Ye. Alam ni Ching Tian ang totoo ang kaluluwa ng steward ang nasa loob ng armor na yon, ang dating dakilang master. Ngayon ay nakatira na lang sa katawan ng isang sirang. Nakakawa, galit na sabi ng armor, bitawan mo siya. Utos ni Chan, pero lalong nagalit ang armor. Sino ka para utusan ako? Habang nanggigigil sa galit, kinuwestiyon niya kung anong karapatan nitong magutos. Matapos ang mahabang paghihintay sa loop ng armor para tulungan itong mabuhay, heto at binigo lang siya. Dahil isang remnant soul na lang ang natira kay Chin Tion, wala na siyang ibang choice kundi ang i-refine ito ng pilit. Para ito sa Shadow Enhancement Tier 3 at Domain Ability para Maging Vessel ang armor. Sumigaw si Ching Chan habang unti-unting naglalaho ang kanyang pagkatao. Tinanong ni Yi si Jing Tian kung kaya ba nitong tapatan ang halimaw na yun oras na ipaubaya niya ang kontrol ng sarili niyang katawan. Nag-alalang tanong ni Jian, hindi ba siya natatakot na baka tuluyan nang makuha ang katawan niya at hindi na siya makabalik? Hindi siya makapaniwalang nakukuha pa nitong make-joke sa gitna ng panganib. Kung may balak siyang agawin to, di sana niya binalik ang kontrol nung una pa lang. Ngumisi lang si Ching at boom ginawa na nila ang ultimate fusion. Nagbago ang aura sa mga mata ni Ye at sumabog ang matinding kapangyarihan. Pero biro ng armor, arang strength lang yan isang walang kwentang pagpupumiglas. Suwabe siyang sumagot na kahit arang lang ang meron niya sa ngayon, sapat na to para ilibing siya sa hukay. Pumasok siya sa entropic state, pero babala ng system bawal gamitin ang arang skill sa parasitic state na to. Nanlaki ang matang armor nang makita ang shadow domain. Habang balot ng itim na usok, dahan-dahang lumapit si Chin Tion gamit ang katawan ni Ye. Pero tawa lang ang isinuklingan mo isang second tier bluff lang daw ang lahat ng tued walang dapat ikatakot. Di niya akalaing may alas pa palang tinatago si Ching Tian. Biglang bumanat si Ching Tian ng Shadow Morph para gulatin ang kalaban. Infinite Sorcery. Pero deadma lang ang armor dahil alam niyang hindi kakayanin ng katawan ni Ye ang bigat ng isang third tier skill. Pero plot twist gumamit si Chin Tion ng Shadow Jawn at biglang sumulpot sa likuran nito para sa isang malupit na atake. Anong skill yun? Gulat na tanong ng armor habang pilit na dinidepensahan ang sarili gamit ang kanyang dambuhalang greatsword. Kampante pa rin ang kalaban dahil alam niyang di magtatagal ang state na yan. Yi, kaya mo pa ba?
Tanong ni Qingtian sa gitna ng bakbakan. Ayos lang ako, sagot ni Yi. Ngumisi ang armor hinding-hindi daw matitibak, ang ganong level ang atake ang kanyang depensa. Tumalon si Qingtian. Ang plano niya ay pilitin itong lumabas sa vessel. Hinarang naman ng armor ang kamao niya gamit ang talim ng espada. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila hanggang sa mapatit ang espada. Sinundan agad tunang sunod-sunod na suntok na hinarang lang ng gabraso ng armor. Konti na lang at magtatagumpay na sana si Qingtian, pero biglang dumanas ng matinding kirot ang buong katawan ni Yi. Sabi ni Ye ayos lang siya, pero aminin nating delikado na to. Kapag itinuloy nila ang laban, siguradong may masamang mangyayari. Masusunog ang kaluluwa ni Yi sa sobrang overload ng energy. Tinawanan lang silang armor at tinawag na tanga dahil sa paksayang ng pagkakataon. Napamura na lang si Qingtian. Sa isang iglap, bumanat na ng counterpunch ang armor para tapusin ang lahat. Tumalsik ang kaluluwa ni Qing mula sa katawan ni Ye. Nagulat si Shintan dahil nakuha sila sa patibong ngayon ay wala na silang kawala. Sino nga mag-aakalang kakagatin ako ng mismong asong pinalaki ko? Pangunguti ang armor habang nakatingin sa kanila. Excited na ang armor dahil malapit na siyang mabuhay muli. Habang si Yi naman ay lupaypay na, pero ang inaalala pa rin niya ay si Qingtian. Palapit na ang kamatayan. Tagbo na, Yi. Sigaw ni Qingtian, pero imbes na tumakas, sumugot si Yi para iligtas ang kasama, isang madamdaming eksena ang pagkakaibigan sa gitna ng impyerno. Ang isa ay nag-aalalang masunog ang kaluluwa ang kasama, habang ang isa naman na parang langgam lang ay may lakas ang loob na lumaban. Isang malakas na paksabo ang tumapos sa sugot ni Yi. Duguan siyang napaluhod habang sinasabihan ng armor na umalis na dahil sa gabalang siya, pero humirit si Yi mula panong simula. Alam niyang wala siyang kwenta sa paningin nito. Ginawa siyang alipin, pinilit makipaglaban sa mga otherworlders, at pinak-level up para lang maging sunod-sunuran habang buhay. Pero ngayon, ako na ang magdedesisyon kung alis ako o hindi. Buong lakas siyang sumugot muli sa huling pagkakataon. Matapos ma-absorb ang shadow energy kanina, kampante si Ye na kaya niyang burahin sa mapa ang traidor na armor na to. Hinamon siya en armor kung hanggang kailan kakayanin en katawan niya ang pressure. Ulol ka talaga, bulong ni Qingtian sa kawalan. Parang gustong-gusto na ni Ye na sumabog ang katawan niya sa sobrang power. Wala kayong pakialam. Sigaw niya sa gitna ng gulo. Nag-ipon siya ng lakas para sa huling ratsada, pero nagsimula ng makrak ang balat niya. Kitang-kita ang unti-unting pahinang ang vessel. Dahan-dahang naglalaho ang kanyang anyo sa hangin. Cute ang suicide attempt mo, ha? Asarang armor habang nanonood. Pati si Qingtian ay tuluyan nang naglalaho. Sabing armor, huwag na raw itong manlaban para maging masarap na pagkain na lang niya. Buong galaksiyang nilamon ng armor. Humalakak ito sa tagumpay, pero biglang binalot ng misteryosong anino ang buong paligid. Anong nangyayari? Lito niyang tanong. Eternal Night? Imposibleng mangyari to kung wala ang Eternal Domain. Hindi siya makapaniwala. Hindi pa naman tapos ang pagrefine kay Qingtian. Kaya sino ang gumagawa ng ganito kalakas na teknik? Isang boses ang narinig niya mula sa likuran. Si Ye yun. Sabi niya, gaya ang sinabi ko. Ikaw ang unang mabubura sa mundong to. Dahil sa takot, agad siyang lumingon at tinaga si Ye. Pero laking gulat niya nang tumagos lang ang espada at walang nangyari. Silipin natin ang stats ni Yi. Isang human na rank siya at may Shadow Enhancement Tier 3. Loaded siya sa skills tulad ng Ultimate Shadow Eye, Morph, Jaunt, at Shadow Domain na kayang manipulahin ang anino. Todo boost ang shadow abilities dito habang tipid naman sa paggamit ng energy. Hustisya talaga. Lahat ang kaluluwang natipok sa loob ng domain ay automatic na nagiging shadow energy. Good game na agad. Kinabahan ang armor nang makitang tier 3 na siya. Dito na-realize ni Ye kung saan galing ang lakas. Kaya naman pala takot na takot ang armor sa kapangyarihan niya. Ano kayang mangyayari sa kaluluwang walang armor? Nagpakawala siya ng orb na parang bulalakaw na bumulusok pababa. Todo iwas naman ang armor para hindi tamaan. Biglang sumulpot si Ye sa laikot para pilitin siyang lumabas. Isang malupit na suntok at sapul sa lupa. Akala ng armor ay baluwala ang tier 3 dahil rank C lang si Ye at matibay ang depensa niya. Nakangisi si Ye habang nag-ibang ang diskarta. Kung hindi mabasak sa labas, pasukin natin sa loop, Lodi. Sugot ulit siya. Akala ng armor ay padalos-dalos lang si Ye, pero lumusot lang ang suntok nito. Parang hangin lang ang katawan ni Ye kaya wala siyang tinatamang damage. Ghost mode na ba to? Nilapitan siya ni Ye at bumaon ang anino sa armor. Napasigaw sa sakit ang kaluluwa sa loob nito. Sa wakas, tumalsik ang kaluluwa sa error. Tuluyan itong nailabas at nagaw na ni Ye ang armor. Nalaman niya ang sikreto. Kaya pala nagtatagurun ay para sipsipin ang shadow energy at protektahan ang kaluluwa. Alam ang steward na hihina siya kapag nailabas, pero huli na ang lahat dahil hawak na siya ni Qingtian. Sinubukan niyang lumipat palayo para tumakas. Pero sorry na lang, dahil agad siyang ginapos ni Ye. Hirit ng steward, madadamay din si Kan dahil nakabalot ito sa kaluluwa niya kapag inatake siya ni Ye. Pero banat ni Yi, shadow energy lang ang kaluluwa at wala ng armor. Pinunit niya ito at nakalaya na. Pinanot lang ni Jingyan habang nilalamon ni Ye ang kaluluwa para maging sustansya ang kanyang lakas. Sabi ni Qingtian sa kaluluwa, minaliit nito ang gutom ng tao para sa mas matinding kapangyarihan. Babala ng steward,
huwag maging kampante dahil walang nilalang ang makatagal sa tinding ng tukso at pagnanasa. Matapos lamunin ni Ye ang kaluluwa, napasigaw siya sa sobrang lakas, pati ang lupa ay bumigay sa puwersa. Gulat na gulat si Qington. Rank B na si Yi. Hinarap niya si Qin at sinabing turn na nito. Tinawa ni Qintion ang pangalan ni Yi. Ngumiti lang si Ye at agad silang nag-connect sa isa't isa. Kinuha ang armor at nagets na niya ang ibig sabihin ng steward, inilagay niya ang armor kay Qintion. Ginamit niya ang shadow domain para ikulong ang kaluluwa sa loop ng armor. Ngayon, may bago na siyang katawan. Boom! Rank A na si Qintion na may shadow enhancement, shadow eye, morph, jaunt, domain, at shadow clone. Hindi makapaniwala si Qintion. Biro niya baka makadiarya pa siya dahil masyadong madungis ang itsura nito. Dagdag pa niya, ang pangit at laki nga armor kaya wala siyang bala na suotin ito kahit kailan. Bawi lang daw to. Samantala sa second floor, isang higanteng ahas ang nakapulupot sa tauhan ni Bao. Nakmakawa itong iligtas siya, pero sagot ni Bao, tatapusin na lang niya ang paghihirap nito ng mabilisan. Sinunong niya ang ahas kasama ang tauhan. Sabi niya, ang mga basurang tulad nito ay hindi dapat sinasagip. Nagulat siya nang makita si Ye. Akalain mong rank B na pala ang inaasahan niyang mahina, hindi sapat ang mga halimaw para pahinain siya. Sa sobrang inis ni Bao, umatake siya gamit ang Flaming Fist. Pero tinitigan lang siya ni Qingjian at sa aura pa lang ay tumalsik na siya. Rank A pala to, dehado na si Bao. Mahirap nang kalabanin si Ye, tapos may rank A pa na biglang sumulpot, hirit ni Ye. Dahil sumali si Qingtian, nakmuha na tuloy itong bullying sa sobrang lakas nila. Naginat si Qintion at sinabing pang warm up lang ang level ni Bao. Siyempre, pikon na pikon ang kalaban. Akala ni Bao ay may pag-asa pa siya kapan nahuli si Ye. Pero biglang nag-shadow domain si Ye. Sabi ni Bao, hindi obra ang mga tricks na yan dahil rank T lang si Ye. Pero sinong may sabi? Nabigla ang lahat. Sa isang iglap, isang malupit na suntok ang tumama sa sikmura ni Bao. Sumulpot si Ye sa likod niya. Galit na galit si Bao pero chill lang si Ye habang sinasangga ito. Naggaro ng malakas na pagsabog. Doon lang na-realize ni Bao na rank B na pala ang kalaban niya. Sarcastic na nag-thank you si Ye dahil tinulungan siyang mag-level up. Pero wala nang pakialam si Bao ngayon. Sugot pa rin ang luko dahil sa sobrang kumpiyansa. Isang malupit na siko ang pinakawalan niya pero chill lang na sinalo ito ni Yi gamit ang kanyang nga braso. Habang nasa init ng bakbakan, nag-tutorial muna si Qingtian kay Yi na sa loop ng shadow domain, hindi niya kailangang ubusin ang sarili niyang energy. Ang tunay na sikreto nga nino ay ang pagutos sa energy na nasa paligid at gamitin ang mismong lakas ng kalaban-laban sa kanila. Gets agad ni Yi ang teknik. Sabay hirit na hindi siya sanay na nagiging seryosong teacher itong si Qingtian. Namangha si Bao dahil para bang genius itong si Yi na natututo habang lumalaban. Mamatay ka na, sigaw niya sabay paulan ng sunod-sunod na fireball. Sinubukan ni Yi na pasunurin ang energy sa paligid para maging sariling lakas niya. Boom! Isang matibay na barrier ang nabuo niya na humarang sa mapoy. Gulat na gulat si Bao habang si Yi naman, feeling addict na sa bagong power na to. Nakpakawala si Yi isang siksik na atake. Muntik na yung tamaan si Bao pero nakailak siya, kaya tinuya niya si Yi na puro miss ang tira. Pero ngumisi lang si Yi at sinabing, sinong mayabangan na nag-miss ako? Mukhang nahilo na raw si Bao sa kakailak, dahil ang totoo, ang mga tira ni Yi ay para lang itama ang mukha niya sa darating na kamao. Sapul si Bao sa sakit. Paano nangyari to? Naguguluhan si Bao. Ang dami ng skills na ginamit ng batang to pero imbes na manghina, lalo pang tumitindi ang aura niya. Yun na ba yon? Tanong ni Yi na parang disappointed pa? Oras na para tapusin ang laro-larong ito. Determinado si Bao na isama si Yi sa hukay. Pero gamit ang kapangyarihan ng anino, isang mabilis na hakbang lang at hinati na ni Yi ang distansya nila sabay tebas. Tilapon ang braso ni Bao. Nanlaki ang ngamata niya sa shock habang pinapanood ang sariling braso na bumabagsak sa harap niya. Napaluhod si Bao at nagnitngit sa galit. Habang ang dulong talim niya ay nakatutok na sa likod ng kanyang ulo. Hinamon ni Bao si Yi na patayin na siya, pero sagot ni Yi, masyado namang madali kung kamatayan lang ang baksa niya. Sa ngayon, mas may pakinabang siya kung buhay. Naktaka naman si Qian kung bakit hindi pa tinuluyan ni Yi ang kalaban. Plano ni Yi na pigain siya para sa impormasyon tungkol kay Si. Pero matigas si Bao, mas pipiliin pa raw niya ang mamatay kaysa magsalita. Alam yan ni Yi, pero may sariling paraan si Xiao Shang para mapakanta ang kahit sino. Nang marinig ang pangalan ni Xiao Shang, biglang nagmakaawa si Bao. Tinangka pa siyang bantaan ni Bao kaya tinakpan na lang ni Yi ang bibig nito. Kahit hindi ako hanapin ni Si Hai, ako mismo ang pupunta sa kanya, babala ni Yi. Na-offer naman si Qian Qingtian na siya na ang bahala sa arang ng NG Group bilang ganti sa pabo ni Yi. Pero gusto muna siguraduhin ni Yi kung talagang sangkot itong si Ningdongo bago sila gumawa ng kahit anong hakbang. Isa pa, gusto niyang siya mismo ang lulutas sa sarili niyang paghihiganti. Samantala, sa gitna ng ulan, abala ang militar sa paglot ng mga truck. May inutusang maghintay dahil parating na raw ang kanilang General Hong. Isang lalaki ang lumapit sa kalbong City Lord para mag-usisa kung may balita ba ito sa biglaang pagmobilize ng mga tropa sa buong lungsod. Wala akong alam, sagot ng City Lord, pero ramdam niya na may malaking kaganapang paparating. Tinanong niya si Xiao Shang kung may alam ito.
Pero busy ito sa phone dahil sa report na kinidnap daw si Sin ng Black Panther. Ligtas naman ang babay at naitumba na ang salarin, pero sapat na yon para uminit ang ulo ni Xiao Shang. Malamig niyang sinagot na wala siyang alam sa mga galaw ng militar. Nilapitan niya si Dong Hao at binalaan. Kung di mo kayang talian ang mga aso mo, ako mismo ang magtuturo sa kanila ng leksyon. Nagtaka naman si Dong Hao kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabihan siya ni Xiao Shang na sana ay wala siyang kinalaman dito, kundi sabay-sabay silang malalagot sa kanya. Naglabasan ang matitinding aura habang sinusubukan nilang sindakin ang isa't isa. Banat ni Dong Hao, masyadong mataas ang tingin ni Xiao Shang sa sarili niya. Subukan natin, hamon ni Xiao Shang. Biglang may pumasok at sinabing nakatuwang makitang ganito sila kainit lumaban, pero payo niya, itago muna ang energy para sa totoong laban dahil ang Hichang ay nasa bingit ng isang malaking disaster. Ang lalaking red hair na ito ay walang iba kundi si Hong Hai, ang Supreme Military Commander ng 3rd Defense Zone. Nagupuan ang Big Boss para pag-usapan ang seryosong bagay, at pinagsalita ni Hong Hai ang kanyang assistant na white hair. Alam ng lahat na naging arang sila dahil sa labanan-laban sa mga creature mula sa Level 2 Dimension Channel 10 taon na ang nakalilipas. Dahil dito, hindi na sila dapat paalalahanan sa tinding baksik mga arang at S-rank creatures. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung bakit biglang lumitaw at nawala ang channel na yon noon. Pero sa loob ng mahabang panahon, hindi nila tinigilan ang pagbabantay sa radiation fluctuations nito. 5 taon na ang nakalipas nang muling lumitaw ang mga fluctuations nato, at lalong tumitindi ang dalas nito ngayon. Sa huling 3 buwan, 5 spike ang nadetect na halos kasing lakas ng nangyari nung nakaraang dekada. Nabahala ang 3 Ginoo. Alam na agad ng City Lord kung bakit sila ay pinatawag ni General Hong. Seryosong sabi ni Hong, malaki ang posibilidad na muling lilitaw ang isang level 2-dimensional channel dito mismo sa Hichung. Kasabay nito, ang ganinong gibipedal creature sa ipapunta na sa isang naglalagablab na portal. Gusto niyang mag-ready na ang lahat. Pag lumitaw ang level 2 channel, wasak ang buong Hichen. Kahit naghahanda na ang militar, hiling niya na sa oras ng bakbakan ay solid pa rin sila. Sana ay isantabi muna ang nga drama at sabay na harapin ang krisis na ito. Warpa, gelang si Xiao Shang, basta itigil muna ang mga patagong galawan. Sabay irap kay Dong Hao. Nag-warning din si Hong kapak may nanggulo pa para sa sariling bulsa, diretso libingan na kayo. Inaya niya si Xiao Shang sa kotse para makapag-usap ng seryosong chika tungkol sa sitwasyon ngayon. Naiwan doon si Dong Hao at ang City Lord na parang mga statwa. Sabi ngang City Lord, hindi na nagpapanggap si Hong. Halatang manok ng militar si Xiao Shang, at sa tindi ng galit ni Xiao Shang, sigurado siyang dahil yun sa Black Panther Gang. Payo niya, magtago muna siya. Pero itong si Dong Hao, nakmamaang-maangan pa ang lodi niyo, mabuti kung wala, sagot ng Lord. Pagdating sa office, may pasabog na balita sa TV. Kausap ni Shihao si Dong Hao. Dati, dedma lang siya sa mga racket nito sa Black Panther. Pero iba to. Binalita na tinangkang ikidnap ng Black Panther Gang ang tagapagmana ng Qing Group. Ligtas na ang biktima, pero yung nga leader ngang. Ayon, kumaripas ng takbo. Todo dasal si Dong Hao na sana hindi sabit si Shihao sa gulo na ito. Todo tanggi naman si Shihao. Wala raw siyang gagawin kung walang direktang utos mula rito. Utos ni Dong Hao, lumuhod ka o magsuiside, basta makuha ang tawad. Putol-ugnayan na rin sa gang. Opo, sabi ni Shi. Pero pagbabayan ni phone, mura ang ginaboten nag-ausap. Bist mo din na. Hapon noon, dinalaw ni Natsinat yang biktima. Todo alala si Chin pero kampante si. Biglang sumulpot si Shihao. Pakunwaring relief na hindi nasaktan si Chi. Napaka-plastic talaga, promise. Di raw niya akalain na gagawin yun ni Bao. Desidido raw talaga ang kupal na mamatay na. Pero si Ye, hindi basta-basta nauto. Tinanong niya kung talaga bang wala itong alam sa nangyari, confident na uwang sagot ni Shihao. Business lang daw talaga ang turingan nila. Sus, luma na, simula ngayon, cut na ang NG Group sa kanila. Tutulong pa silang tugisin ang manggagang. Duda pa rin si Ye. Nagbabagong buhay ba o nagsasakripisyo lang ng tauhan para maligtas ang hari? Sinabihan siya ni Shihao na tumigil na sa mga paratang at hiwak ng magingay. Sapat na raw ang ninakaw niya para yumaman. Gusto ba talaga niyang mawi ito sa patayan? Sagot ni Ye, interest pa lang yon. Ang kukunin ko ngayon ay ang mismong buhay mo. Tinanong ni Shihao si Seng kung ganun din ang pamilya niya. Ngumiti lang ito. Hulaan mo, wala na raw silang peg-usapan. Dahil pat siya NNG Group, hindi siya matitinag ng walang ebidensya. Sagot ni Ye, magdasal ka na wa silang lilitaw, kuni magiging malupit na bangungot mo kami. Pag-alis, tumawag siya sa researcher. Utos niya. Iturok na ang God's blood sa mga natitiranggang. Sa isang secret facility, nakatali ang mga pasyente habang chinecheck ng mga doktor na parang experiment. Kinuha na ang injection. Takot na takot ang pasyente, sigaw niya. Black Panther Gang kami, hoy, pero tinurok pa rin ang gamot. Sa isang iglap, nagiba ang mata niya at namintok ang ugat, daing niya sa sobrang sakit. Sa tinding ang panginginig, biglang kumalas ang natali sa kama, umungal sila ng napakalakas. Sa puntong ito, mukha na silang magutom na zombie.
Nakakakilabot, nakatanggap niyang tawag si Xiao. Excited na siya sa mga pasabog na headlines bukas ng umaga, ini-expect niya. Mayabang na bata, ginantihan ng Black Panther Gang. Ganun dapat ang balita, o kaya, mga member ng gang, nag-wild dahil sa droga. Salamat sa panonood, mga kamanwa. Nood na kayo sa susunod na Giga Chat video. Support niyo rin ang Summon Club membership natin. Pwede ring mag-like lang sa video at manatiling awesome. Power sa inyong lahat, mga lodi.